Victor, tapos na ang mga libro. Talagang maganda ang negosyo ngayong taon. Busy tayo mula umaga hanggang gabi. Sumasakit na ang likod ko. Ito ang bahagi mo para sa taong ito. 40,000 piso. 40,000? 40,000? Nagbibiro ka ba? Alam mo ba kung gaano kaganda ang negosyo ngayong taon? Pumila ang mga sasakyan buong araw. Nag-overtime tayo pero hindi pa rin natapos lahat ng pagkukumpuni. Ikaw mismo ang nagsabi. Ang kita ay mahigit 1,000,000 piso. Totoong mahigit 1,000,000 piso ang kita, pero Ethan, hindi mo pwedeng bilangin ng ganyan. Mula sa pag-upa ng tindahan at pagkuha ng lisensya, hanggang sa pagkumbinsi ng customer at pagpapadulas ng sistema, ako ang humawak ng lahat, simula hanggang katapusan. Isipin mo kung hindi kita tinulungan noon. Magtatrabaho ka pa rin para sa iba sa labas ng bayan. So sinasabi mo na 40,000 lang ang halaga ko. Ang talyer ay nag-ayos ng halos 400 sasakyan ngayong taon. Engine overhauls, transmissions, at chassis. Alin doon ang hindi ko ginawa? Nandito ako mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi araw-araw. Ikaw ang humahawak sa mga customer, ako ang sa pagkukumpuni. Pumayag tayong maging magkasosyo. Ngayon, sasabihin mo sa akin na sa iyo lang ang talyer. Magkasosyo, oo. Hindi mo ba nakuha ang bahagi mo? Sapat na ang 40,000. Bata ka pa. Ano ang gagawin mo sa ganyang kalaking pera? Sasaayin mo lang. Maloloko ka. Inaalagaan kita. Masyado kang bata. Isang lalaking nasa 20s na may daan-daang libo. Hindi mo kakayanin. Ang perang mabilis dumating ay hindi maganda. Hindi ko kaya? Victor, hindi ako humihingi ng kalahati. Pero tanungin mo ang sarili mo. Ang 40,000 ba ay sapat para sa lahat ng pawis ko ngayong taon? Hindi ka nasiyahan, ha? Sige. Edi sana, hindi mo tinanggap ang trabaho. Masyadong maliit ang talyer ko para sa taong kagaya mo. Eddie, alis na ako. Talagang aalis ka? Saan ka pa pupunta kung wala ako? ₱40,000 para bilhin ang isang taon ng pagkakapatiran. Mura yan. Kagamitan. Lift ng kotse, balancer ng gulong, diagnostic scanner, pwedeng gamit na, ₱60,000. Renta, 3 buwan deposito, 1 buwan advance, ₱40,000. Lisensya, environmental fees, tools, supplies. Dagdag sa meron ako. Sapat na iyon. Nagsimula akong mag-ayos ng kotse noong 15. Ika-10 taon ko na ito. Tama na. Ang mga araw na ako ay nagtatrabaho, para sa iba, ay tapos na. Kung hindi dumating si Ethan, hindi ito maaayos. Ethan, tingnan mo ang oras. Wala pa siya. May 6 na kotse kaming nakapila na naghihintay. 3 beses nang tumawag ang mga regular. Victor, nilinaw ko na kahapon. Tapos na ako. Sapat na. May hangganan ang pag-aalboroto mo. Halika rito at tapusin ang trabaho ngayon. Bibilhan kita ng merienda sa gabi. Pwede nating ayusin ito. Hindi ito tantrum. Tapos na akong mag-usap tungkol sa hatian ng kita. Pero kapag sinabi kong aalis ako, seryoso ako. Maghanap ka ng iba. Iiwan mo ako ngayon? Paano ang mga kotse na ito? Ano ang sasabihin ko sa mga customer? Talyer mo iyan. Ikaw na ang bahala. Ikaw ang nagkuha sa akin. Ngayon aalis ako sa sarili ko. Wala akong utang sa iyo. Sira. Ginawa niya talaga ito sa akin. Victor, tingnan mo sa kabilang kalye. Isang talyer. Sino ang may lakas ng loob? Sino ang magbubukas ng talyer sa tapat ko? Tumatawa ka. Talyer din iyan. Malinaw na gusto kang kalabanin. Mawawalan ba tayo ng customer? Ano ang dapat ikatakot? Mahal, 5 taon na ako sa bloking ito. Marami akong suki. Tsaka, sa huli, ang pag-aayos ng sasakyan ay tungkol sa kakayahan. Ang husay ni Ethan ay walang kapantay dito. Kung nandito siya, walang makakapag-alis ng ating negosyo. Si Ethan pa rin ang binabanggit mo? Ang tanong ko, pumasok ba siya ngayon? Hindi. Kahapon, binagsak niya ang pinto at umalis. Ngayon, hindi man lang siya sumipot. Hindi man lang niya sinasagot ang tawag mo. Talagang umalis siya. Bakit ka sumisigaw? Nagtantrum lang siya. Magiging maayos din siya sa ilang araw. Saan siya pupunta kung wala itong talyer? Ganoon ba kadaling maghanap ng trabaho? Hintayin mo lang. Babalik siya ng wala pang 3 araw. Sige. Umuwi ka at magluto ng hapunan. Huwag kang makialam sa usapin ng mga lalaki.
Oy! Si Ethan. Nagising na sa katotohanan. Di ba? Sinabi ko sa'yo, ang tunay na magkapatid ay hindi nagtatanim. Buti bumalik ka. Puno ang talyer ng 7 o 8 sasakyan. Hinahabol ako ng mga customer. Sige, asikasuhin mo na sila. Nandito ako para magtrabaho. Bakit ka nakatayo diyan? Tara na. Pero hindi sa talyer mo. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka pumupunta sa kabilang kalsada? Walang tao doon. Dito na ako magtatrabaho. Simula ngayon. Anong ibig sabihin yan? Kung ano ang sinabi ko. Nag-resign ako noong nakaraang linggo. Tapos na ako sa'yo. Simula ngayon, mag-isa na ako. Ito pala ang talyer mo? Aba, Ethan. Akala mo malaki ka na ha? Akala mo may kakayahan ka at kaya mong manalo sa mundo? Sa negosyong ito, hindi sapat ang galing lang. Ako ang may kliyente, mga channel at mga contact. 5 taon na akong nagpapatakbo ng shop ko dito. Kilala ko ang lahat sa block na ito. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kahit may kakayahan ka, masisiguro ko na sa block na ito, hindi ka makakapanatili. Tingnan natin. Ethan, malapit nang makalibrate ang mga kagamitan. Maaari na tayong tumanggap ng mga sasakyan ngayong hapon. Magaling. Ako na ang bahala sa lunch. Sa kabilang kalsada ang bagong shop ni Ethan. Nakipag-away ka lang sa kanya. Isang bata na walang pinagmulan, walang customer, walang koneksyon. Paano siya makikipag-compete sa akin? Tigilan mo na ang pagyayabang. Maraming regular na customer ang pumupunta dahil sa galing ni Ethan. Ngayong wala na siya, ano ang mangyayari sa mga nakatambak na sasakyan at mga customer? Ibig mong sabihin kung wala si Ethan, Vans Auto Repair ay kailangang magsara? Mahirap sabihin. Tumahimik ka. Pakialam mo ang sarili mo. Hello, Jinong Zhao. Tungkol sa Passat mo, medyo mahirap ang transmission. Papadalhan kita ng isang senior na tekniko. Bigyan mo lang ako ng 2 araw pa. Hello? Ginoong Miller, subukan ninyo po. Dapat ayos na po ngayon. Uy, hindi na nanginginig. Boss, ang husay ng pagkakagawa mo. Sa panginginig na ito pag-start, pumunta na ako sa hindi bababa sa 5 talyer. Pinalitan ko ang napakaraming pyesa. Gumastos ako ng ilang libong piso. Wala sa kanila ang nakapag-ayos. Pero dito, inayos mo sa kalahating araw lang. Hindi naman po ganoon kalaki ang problemang ito. Pero hindi rin naman po maliit. May maliit na bitak po ang intake gasket. Tumatagas po ang hangin kapag malamig. Kapag uminit po, lumalawak at tumitigil ang tagas. Nasa nakatagong lugar ito. Hindi po madaling mahanap ng karamihan. 5 talyer! Wala sa kanila ang nakapansin. Mas matalas ang mga mata mo kaysa sa diagnostic computer na iyan. Hindi po ninyo maaayos ang sasakyan gamit lang ang computer. May mga problema po na kailangan ninyong pakinggan. Sabi po ng mentor ko, damhin ninyo gamit ang kamay. May espiritu po ang mga sasakyan. Kung may mali, sinasabi po nito sa inyo, kailangan lang po ninyong malaman kung paano makinig. Magkano? 300 piso po, para lang sa gasket. Labor lang po ang sinisingil ko sa inyo. Ang mura naman. Gumastos ako ng libo-libo dati at hindi naayos. Hayaan mong dagdagan ko ng 200 piso. At mamaya, magpapakalat ako ng balita sa group chat ng fleet para lahat sila pumunta sa'yo. Sapat na po ang 300 piso. Hindi na po ako pwedeng tumanggap ng dagdag. Sa negosyo po, sinisingil ninyo lang ang nararapat. Sa pagre-refer po ng customer, nagpapasalamat po ako. Isa kang tapat na tao? Teka lang, sa ilang araw, dadala ko lahat ng tao mula sa grupo punta sa'yo. Ethan, maingay ang aircon ng sasakyan ko. Patingin nga. Taga Company 3 ako. Sabi ni Ginoong Miller, magaling kang magtrabaho at mas mura. Dito na ako lagi. Ano number ko? Walang problema. Hihintayin ko. Hindi na ako babalik sa shop sa tabi. Last time, doble ang singil nila sa brake pads at hindi man lang nila inayos ng tama. Lahat pakiusap maghintay. Isa-isa lang. Sisiyasatin ko ng maingat ang bawat sasakyan. Ni hindi mo kayang i-diagnose ang ingay ng transmission. Ano bang kaya mong gawin? Kalasin mo? Ituloy mo. Hanggang makita mo. Boss, 2 beses na namin kinakalas ang transmission. Maayos naman ang gears at bearings. Hindi doon ang problema. Ano sa tingin mo? Naghihintay ang customer na kunin ang sasakyan. 3 araw at ang labor lang sa pagkalas at pagbalik. Alam mo ba kung magkano iyon? Noong nandito pa si Ethan, maririnig niya lang ang ingay. Alam na agad kung ano ang sira. Bakit mo pa binabanggit? Kung ayaw mong magtrabaho, lumayas ka.
Mahirap makahanap ng palaka na 3 paa, pero ang mekanikong may 2 paa, kahit saan. Sige, aalis na ako. Sige, umalis ka. Kapag lumabas ka, huwag ka nang bumalik. Uy, Jao, hindi ka ba kukuha? Kung ganoon, itatapon ko na ang sasakyan. Huwag! Kalas na namin ito ng kalahati. Hello? Hello? Ethan, ganito ang sitwasyon. Pagkatapos mong umalis, araw-araw kaming minumura ng hayop na si Victor. Hindi ko na talaga kinaya, kaya nagpunta ako sa iyo. Pwede mo ba akong tanggapin? Abot mo ang liyabe. Leo, kulang ako sa tauhan. Magaling ka. Kulang lang ng konting karanasan. Huwag kang mag-alala. Magsimula ka na. Tuturuan kita. Salamat, Ethan. Ninakaw mo ang mga customer ko, ha? Magsisimula ang price cut ngayon. 20% diskwento sa lahat ng maintenance. Libreng car wash. Tanggalin ang price list sa karatula. Maglagay ng bago. Boss, kung magidiskwento tayo, ang kita natin. Sino ba ang may pakialam sa kita? Unahin muna nating makuha ulit ang mga customer. Hindi ako naniniwala na walang darating kung mura tayo. Nandito ba ang boss? Hi, anong problema? Kapag iniikot ko ang kotse, paulit-ulit kong naririnig ang kakaibang ingay, kalampag na ingay. Lalo itong naririnig kapag mabagal ang pag-ikot. Sabi ng dealership, problema daw sa ball joint. Pinalitan nila ng isang pares. Mahigit 10,000 piso ang gastos, pero nandoon pa rin ang ingay. Pakiupo sa kotse. Pihitin mo ng todo ang manibela. Dahan-dahang umandar ng kaunti, pasulong. Sige, patayin ang makina. Ethan, kaya mo bang ayusin? Maliit na problema lang ito. Punit ang outer boot ng kanang harap na half shaft. Pumasok ang tubig at buhangin sa loob. Naupod ang joint dahil doon. Hindi na kailangang palitan ang buong assembly. Napalitan lang ang outer joint. Mga pyesa at trabaho, 2,000 piso. 2,000 para sa maliit na problema? Ethan, ikaw mismo ang nagsabi na maliit na problema ito. Tama, sinabi ko nga na maliit na problema. Pero ang kotse mo ay imported na mamahaling kotse. Ang OEM na outer joint, hindi mura bilhin ang piyesang iyon. Gumagamit ako ng OEM na piyesa. Hindi aftermarket. Sa 2,000 iyon, karamihan na pupunta sa piyesa. Ako lang ang kumikita sa labor. So, Hoy, miss! Huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Yung ball joint na bagay na yan. 2,000 piso ang hinihingi niya. Hindi ba yan panloloko sa'yo? Ginagawa niya ng malaking issue ang wala naman. Hindi mo kailangang palitan ang kahit ano. Iwan mo ang kotse mo sa shop ko. Sa kabilang kalsada lang. Vans Auto Repair. 5 taon na sa negosyo. 800 piso. Garantisado. magkakilala kayo? Hindi talaga. Pareho kaming may negosyo sa blokeng ito. Hindi ba tayo magkaribal? Ang punto, hindi natin pwedeng hayaan na maloko ang customer. Di ba? Hoy, miss, sinasabi ko sa'yo, maraming madadaya na gawain sa industriyang ito. Victor, hindi ka man lang nagtanong kung ano ang problema ng kotse at naglakas loob kang mag-quote ng 800 piso. 5 taon na ako sa industriyang ito. Nakita ko na lahat. Yung ganyang ingay, malamang maluwag na turnilyo sa chassis. Kailangan lang higpitan. Ang singil na 2,000 ang tunay na panloloko. Ma'am, Naisip ko na ang problema. Nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin. Kotse mo, desisyon mo. Eto, 2,000 piso. OEM, na pyesa, 1 taong warranty. Sa kabilang kalsada, 800. Sino ba ang nakakaalam kung anong pyesa ang gagamitin niya? Gaano katagal bago masira? Walang garantiya mula sa akin. Desidido na ako. ayan na. Tara, i-drive mo sa shop ko sa kabilang kalye. 800 piso. Sasama ako sa kanya. Anong sabi mo? Sabi ko sasama ako kay Ethan. Hindi ko ipapaayos sa shop mo. Baliw ka ba? 2,000 piso at 800 piso. Piliin mo ang 2,000. Ang dami mong pera, parang wala lang. Bago pa ako pumarada, umikot-ikot muna ako sa lugar. Yung shop mo, kupas na ang pintura ng karatula. Nakatambak ang lumang gulong sa pinto. Ang mga kotse sa loob ay makapalang alikabok. Parang nakatambak na doon ng matagal. Sabi mo 5 taon ka nang nagpapatakbo ng shop na ito. Pero ang alikabok sa mga kagamitan mo ay mas makapal pa sa alikabok ng kotse ko. Walang pumapasok na customer. Ibig sabihin, hindi magaling ang teknolohiya mo. Iyan, ang una. Pangalawa, nakikipag-usap ako kay Ethan. Bigla ka nalang sumugod galing sa kabilang kalsada. Hindi mo man lang tiningnan ang kotse. Nangahas ka pang mag-quote ng 800 piso. Ginawa-gawa mo lang ang presyo para nakawin ang customer. Wala kang prinsipyo. Pangatlo, kailangan mo ng tunay na galing para makipag-price war. Walang teknolohiya, walang prinsipyo, walang negosyo. Makakakuha ka lang ng customer sa pamamagitan ng mababang presyo. Ginoong Vance, ano ang kaya mong ipakipaglaban? Ikaw, ano ang alam mo tungkol sa pag-aayos ng kotse? Nagpapanggap kang eksperto. Ari, okay ka lang? Ayos lang ako.
Kumusta ang likod mo? Pananakit. Sarili kong mata ang nakakita. Tatawag na ako sa pulis ngayon din. Aksidente lang iyon. Sinipa ko lang. Patingin ng likod mo? Wag, wag. Nasagi lang. Wala lang iyon. Natamaan ng metal cart ang likod mo. Sabi mo wala lang. Baka may pasa. Dapat kang pumunta sa ospital at magpa-x-ray. Talaga, hindi kailangan. Sa aming trabaho, ang mga pasa at bangga ay araw-araw na lang. Mawawala rin iyan sa ilang araw. Pero ikaw, pasensya na. Nadumihan ko ang suit mo. Mukhang mahal ang suit na ito. Babayaran kita. Ethan, iba ka talaga. Hindi mo na kailangang bayaran ang suit. Ang pasa sa likod mo ay utang ko na sa iyo. Hindi, ayos lang. Tara na. Doon na lang ako mauupo. Ito ang kahilingan ng may-ari ng kotse. Leo, magbakante ng lift. Palitan ang right front outer CV joint ng imported na mamahaling kotse na ito. Ethan, pinalitan na ang outer CV joint. Halika, tingnan mo. Sumakay ka at subukan mo. Wala na ang ingay. Nakatorke na ang bolts ayon sa spec. Eksakto sa factory specs na ibinigay mo sa akin. Naayos na, Miss Sterling. Sige, i-test drive mo. Yung tunog na kalampag talagang nawala na. Dati, gumastos ako ng mahigit 10,000 piso sa dealership at hindi nila naayos. Pero dito, isang hapon, naayos lahat, Ethan. Utang ko sa'yo ito. 2 bagay ngayon. Una, naayos ang kotse. Pangalawa, inako mo yung tama para sa akin. Nagtanong lang ako sa kaibigan kong doktor. Isang metal na kariton ang tumama sa iyong ibabang likod. Maaaring maliit lang o seryoso. Mas mabuti pang magpa-x-ray ka. Sagot ko na. Sabi ko, hindi na kailangan. Ikaw ang customer. May muntik nang mangyari sa labas mismo ng aking shop. Tama lang na ako ang pumagitna. Huwag mo nang alalahanin. Yan ay may personal number ko. Pwede mo rin akong i-text dyan. Para sa likod mo rin. Tawagan mo ako kahit kailan. Personal number. Uy, Ethan. Iba si Miss Sterling kapag kasama ka. Tama na. Pumulot ka ng mga liabe sa sahig. Ako? Nag-iimbento? Yung inakbayan mo siya. Leo, tumigil ka. Pumupulot ng liabe. Pumupulot ng liabe. Tatahimik na ako. Ethan, lumabas ka at tingnan mo ito. Halina kayo lahat, 20% diskwento sa maintenance, kalahating presyo sa overhaul. Kung hindi namin maayos, hindi ka magbabayad. Vance Auto Repair, pinakamababang presyo, garantisado ang kalidad. Anong nangyayari? Noong nakaraang linggo, patay ang lugar na ito. Bakit biglang dami ng kotse? Nagtanong-tanong ako. Pinutol ni Victor ang presyo niya sa kalahati. Ang pagpapalit ng langis ay 100 piso. Ang brake pads ay 200 piso. Ang wheel alignment ay 50 piso. At naglagay siya ng karatulang nagsasabing libre kung hindi niya maayos. Maraming may-ari ng kotse ang hindi alam ang totoong istorya. Nakakakita sila ng mababang presyo at nagmamadaling pumunta. Ang lala ng mga presyong ito, hindi man lang nila natatakpan ng gastos. Parang kawang-gawa ang ginagawa niya. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Ethan, nitong nakaraang 2 araw, marami sa ating mga customer ang naagaw. Ilan na nag-book ng maintenance lahat nagkansela at pumunta sa kabilang kalye. Hindi ka ba nag-aalala? Bakit mag-aalala? Ang pagpapalit ng langis sa 100 piso. Kung gagamit ka ng tamang langis ng makina, ang langis lang ay nagkakahalaga ng mahigit 100 piso. Dagdag pa ang labor. Hindi kawang-gawa ang ginagawa ni Victor. Pera ang habol niya. Isang negosyong nagbebenta ng mas mababa sa presyo. Ano ang punto? Para nakawin ng mga customer. Kung magnanakaw ka ng customer, dapat kayanin mong panatilihin sila. Ang mga taong naaakit ng mababang presyo, kapag tumaas na ang presyo, aalis pa rin sila. At iyon ang pinakamagandang senaryo. Pinakamasamang senaryo. Kung magbebenta siya ng mas mababa sa presyo ng matagal, may mangyayari sa kalaunan. Kaya manonood lang tayo? Gagawin lang natin ng maayos ang sarili nating trabaho. Ang mga kotse ay inaayos sa pamamagitan ng husay, hindi sa panloloko ng tao sa presyo. Isang araw, malalaman ng kanyang mga customer kung ano ang tunay na magandang deal. Victor, kinakalkula ko ang mga numero.
Hindi tugma ang mga ito. Anong mali? Marami naman tayong kotse. Mahigit 100 kada araw. Pero 100 piso lang ang singil mo sa isang serbisyo. 200 piso ang brake pads, wheel alignment, 50 piso. Wala man lang sumasakop sa mga gastos. Hindi mo sinasama ang langis, piyesa at paggawa. Ang kuryente ng lift pa lang, malaki na ang gastos araw-araw. Sa ganyang bilis, mas marami tayong ginagawa, mas lalo tayong nalulugi. May asul na libro ng kwenta sa drawer. Ilabas mo at tingnan. Bakit ang mura ng mga piyesang ito? Ang oil filter mula sa lehitimong supplier ay nagkakahalaga ng 20 o 30 piso bawat isa. Ang sa iyo, 5 piso lang. Noong nakaraang buwan, hindi ba ako nakipagkita sa isang tao, isang supplier, si Ginoong Brooks? Ikinonekta niya ako sa isang source. Direkta mula sa pabrika. Walang patong ng middleman. Diskwento sa dami. Bumibili tayo ng tonelada nang hindi kumukurap. Mas mababa ang presyo bawat isa at mas mura pa ang mga pyesa. Dati, nagkakahalaga ng 120 piso ang pagpapalit ng langis. Sinisingil namin ng 300 piso at kumita ng 180 piso. Ngayon, nagkakahalaga ito ng 30 piso. Sinisingil namin ng 100 piso at kumikita ng 70 piso. Mukhang mas maliit ang tubo bawat trabaho. Pero, tingnan mo, ang kabuuang dami. Dati, kumikita tayo ng 500 at 40 piso sa 3 kotse kada araw. Ngayon, kumikita tayo ng mahigit 1,000 piso sa 15 kotse kada araw. Doble na. Totoo iyan. Kung ganyan ang tingnan, ang tubo ay talagang mas mataas kaysa dati. 5 taon na akong nasa ganitong negosyo. Kailan ba ako nalugi? Yung baguhan sa kabilang kalsada, gusto akong hamunin. Meron ba siyang source ko? Kaya ba niya ang mga presyong ito? Sa negosyo, hindi sapat ang husay lamang. Kailangan mo ng talino at diskarte sa lansangan. Ganyan kakikita ng malaking pera. Yung hangal na si Ethan, hindi niya yan malalaman kahit kailan. Victor, akala ko talaga na malulugi ka. Isa kang tunay na henyo sa negosyo. Aha, simula pa lang ito. Hintayin mo, sa wala pang 6 na buwan, magsasara ang talyer sa kabilang kalsada. Ang lansangang ito ay mananatiling teritoryo ni Victor. Ethan, makinig ka. Ano ba yung ingay sa labas? Focus ka sa trabaho mo. Walang araw na walang gulo sa kalsadang ito. Ethan, may nangyayari sa kabilang kalsada. Maraming kotse ang humaharang sa pasukan ng Vans Auto Repair at nagsabit sila ng banner. Nakasulat Crooked Boss at Inferior Parts. Maraming tao ang nagtipon. Victor, tingnan mo ang ginawa mo sa kotse ko. Nagpalit ako ng langis ng makina dito at wala pang 3 araw, umilaw ang check engine light. Bumubuga ng asul na usok. Hinila ko ito sa dealership at sinabi nila na masama ang langis ng makina at nagasgasan ng mga cylinder. At yung sa akin, sabi mo ang chassis ay may kalampag at kailangan lang palitan ng bolt. $100 ay mura. Pero kahapon sa highway, biglang nagkaroon ng malakas na kalampag ang chassis at muntik nang tumaob ang kotse ko. Hinila ko ito sa talyer at tiningnan. At naputol ang bolt na pinalitan mo. Nagpalit ako ng spark plug dito. At doble ang konsumo ng gasolina. Walang hatak kapag inaapakan ko ang gas. Maalog ang takbo. Nang inalis ko sila, ang spark plug ay sunog na itim na itim. Niloloko mo ba kami ng peking pyesa? Ano ba itong ingay na ito? Isa-isa lang. Noong ibinigay ko sa inyo ang mga kotse, maayos ang bawat isa. Normal ang tunog ng makina, walang ingay sa chassis, umandar agad at pinaandar ninyo palayo. Sino ba ang nakakaalam kung paano ninyo pinaandar ang mga iyon? Hindi kayo marunong magmaneho at hindi ninyo inaalagaan. Sinira ninyo ang mga iyon. At ngayon ako ang sinisisi ninyo. Wala na akong pananagutan kapag lumabas na ang kotse sa aking talyer. Iyan ang patakaran sa negosyo. Dahil lang maganda ang takbo ng negosyo ko, huwag kayong mainggit. At magsama-sama para dayain ako. Dayain ka? 3 taon na ang luxury car ko at palaging nagsiservice sa dealership. Ngayong isang beses, pumunta ako dito para makatipid. Nagpalit ng langis at nagka-scoring ang mga cylinder ng makina. Pinatuyo ng dealership ang lumang langis ng makina at ipinakita sa akin. Itim na parang tinta at puno ng sludges. Mangahas ka bang ilabas ang iyong langis ng makina at subukan ito dito mismo? Tingnan mo ito. Ito ang bolt na pinalitan mo at naputol ito pagkatapos ng 1 linggo. Sinabi sa akin ng isang mekaniko na may 20 taong karanasan ang material ng bolt na ito ay muling tinunaw na scrap iron. Isang ikot lang, napuputol. Ilagay yan sa kotse. May mapapatay iyan. Tama, peke rin ang spark plug. Ang resistensya ay sobrang taas at ang enerhiya ng ignition ay kulang na kulang. Nasasayang ang gasolina. Puro salita lang iyan.
Sabi ninyo galing sa aking talyer? Dahil lang sinabi ninyo? May resibo ba kayo? May patunay ka ba? Ang kapal ng mukha mong humingi ng resibo. Resibo? Talaga? Binigyan mo ba ako ng resibo kahit minsan? Pagkatapos ng bawat pagkukumpuni, sabi mo sira ang resibo machine. Sasabihin mo na ibibigay mo na lang sa susunod. Binigyan mo ba talaga? Hindi, ni minsan. Palaging sa susunod, iyan ay pag-iwas sa buwis. Sige, ayaw mo talagang maging makatuwiran? Tatawag ako ng pulis. Tatawag ako sa kawanihan ng proteksyon sa consumer. Isusumbong kita dahil gumamit ka ng pekeng at mababang kalidad na pyesa at panloloko sa mga consumer. Siya, wala akong itinatago. Sino ang nag-report? Anong nangyayari? Ako. Ang tatlo naming sasakyan ay ipinaayos sa Vance Auto Repair. Lahat sila nasira pagkatapos ng pagkukumpuni. Puro mababang kalidad na pyesa ang ginamit nila. Nung hinarap namin siya, itinanggi niya. Sinabi pa niya na niloloko namin siya. Ang makina ko ay nagkaroon ng pagkagasgas ng silindro dahil sa mababang kalidad na gasolina. Ang overhaul ay aabot ng 10,000 piso. Ang spark plugs ko ay peke rin. Sir, wala po akong kasalanan. Dito ako sa block na ito sa loob ng 5 taon. Matibay ang reputasyon ko. Naiinggit lang sila dahil umuunlad ang negosyo ko kamakailan. Sadyang gumagawa sila ng gulo. Maayos ang mga sasakyan nung umalis sila sa talyer ko. Sila mismo. Sandali, huwag kang magmadaling magsabi na wala kang kasalanan. Nakatanggap kami ng reklamo, kaya kailangan naming mag-imbestiga ayon sa batas. Ayon sa mga regulasyon, ang mga bagay na may kinalaman sa teknikal na pagsusuri ay nangangailangan ng propesyonal na opinyon. Mayroon bang independiyenteng tao dito na may teknikal na kaalaman? Director Lewis, ang talyer sa kabilang kalsada ay talyer din. Maaari nating hilingin sa kanilang tekniko na gumawa ng paunang pagsusuri. Magandang araw. Ako ay mula sa kawanihan ng proteksyon sa consumer. Ikaw ba ang may-ari ng talyer sa kabilang kalsada? Opo. Ethan Auto Repair. Ako, si Ethan. Kailangan namin ng independiyenteng tekniko para sa mga problema ng mga sasakyang ito upang gumawa ng paunang pagsusuri. Alamin kung ang mga pagkasira ay dulot ng mga sira na piyesa. Maaari mo bang tingnan? Mga katotohanan lang ang sinusunod ko. Hindi pwede. Kakumpetensya ko siya. Tiyak na gaganti siya sa akin. Gusto niya akong sirain. Sir, kayo? Hindi mo siya pwedeng payagang mag-inspeksyon. Ginoong Vance, makipagtulungan po kayo. Ang independiyenteng tekniko ay tumitingin lamang sa teknikal na mga katotohanan. Kung may pagtutol kayo sa kanyang pagsusuri. Maaari kayong humiling ng muling pagsusuri. Gagawin ito ng ibang kwalipikadong ahensya. Ngayon, tumabi po kayo. Sino ang nag-ulat nito? Anong nangyayari? Ako. Kaming tatlo, dinala namin ang sasakyan namin sa Vance Auto Repair. Pagkatapos ng pagkumpuni, lahat ay nasira. Wala silang ginamit kundi mababang kalidad na pyesa. Nang harapin namin siya, itinanggi niya iyon. Sinabi pa niya na gusto namin siyang lokohin. Ang makina ko. Nagkaroon ng pagkagasgas ng silindro dahil sa mababang kalidad na gasolina. Ang overhaul ay nagkakahalaga ng 10,000 piso. Peke ring ang spark plug ko. Sir, wala po akong kasalanan. Ako, si Victor, ay nagnenegosyo sa blocking ito sa loob ng 5 taon. Solid ang reputasyon ko. Nakikita lang nila na umuunlad ang negosyo ko nitong mga nakaraang araw. At sinasadya nilang gumawa ng gulo. Maayos ang mga sasakyan nung umalis sila sa talyer ko. Sila mismo. Huwag kang madaling magsabi na wala kang kasalanan. Kapag may natanggap kaming reklamo, obligado kami ng batas na mag-imbestiga. Ayon sa mga regulasyon, ang mga usapin na may kinalaman sa teknikal na pagtatasa ay nangangailangan ng opinyon ng mga eksperto. Mayroon bang independiyenteng tekniko sa lugar? Director Lewis, ang talyer sa tapat ay talyer din ng sasakyan. Pwede nating hilingin ang kanilang tekniko na gumawa ng paunang pagtatasa. Hello, ako po ay mula sa kawanihan ng proteksyon sa consumer. Kayo po ba ay mula sa talyer sa tapat? Opo. Talyer ni Ethan. Ethan. Kailangan namin ng independiyenteng tekniko para sa mga sira ng mga sasakyang ito upang gumawa ng paunang pagtatasa, upang malaman kung ang mga sira ay sanhi ng mababang kalidad na pyesa. Pwede po bang tingnan ninyo? Batay lang ako sa katotohanan. Hindi po. Kakumpetensya ko siya. Tiyak na gagamitin niya ito para gumanti. Wala siyang ibang gusto kundi sirain ako. Sir, kayo po. Hindi ninyo siya dapat payagan na gumawa ng pagtatasa. Ginoong Vance, makisuyo po kayong makipagtulungan. Ang isang independiyenteng tekniko ay tumitingin lamang sa mga teknikal na katotohanan. Kung tututol kayo sa kanyang pagtatasa. Maaari kayong humiling ng muling pagtatasa. Gagawin ito ng ibang kwalipikadong ahensya. Ngayon, makiusap po kayong tumabi. Lubhang nasira ang langis ng makina na ito. Puno ito ng gum at mga deposito ng sludge. Ito ang mga klasikong senyales ng mababang kalidad na langis ng makina. Ang normal na langis ng makina, sa ilalim ng normal na paggamit, hindi makakagawa ng ganito karaming sludge.
Ang mababang kalidad na langis ng makina ay may mahinang pagganap sa pagpapadulas. Nagdudulot ito ng abnormal na pagkapudpod sa mga dingding ng silindro at piston ring, karaniwang tinatawag na pagkagasgas ng silindro. Ang oil drain plug ay naalis kamakailan. Kaya ang kotse na ito ay nagpalit kamakailan ng langis. Iminumungkahi kung kumuha tayo ng mga sample para sa pagsusuri. Ang dulo ay nagpapakita ng mga katangian ng plastic fracture. Walang mga marka ng ductile extension. Ang normal na bolt ng chassis ay gawa sa medium carbon alloy steel. Pagkatapos ng heat treatment, mayroon itong kaunting tibay. Kahit sa ilalim ng sobrang karga, dapat itong sumailalim sa pagbaluktot na depormasyon bago ito masira. Mataas ang nilalaman ng dumi nito. Ang isang ito ay gawa sa graded cast iron. Ang tensile strength nito ay mas mababa sa koneksyon ng chassis minimum na pamantayan. Kapag na-install, ito ay mapuputol sa ilalim ng impact load. Napakadelikado. Ang resistance ng spark plug na ito ay wala sa spec. Ito ay halos 5 beses ng normal na halaga. Ang resistance ay sobrang taas. Kulang ang enerhiya ng ignisyon. Nagdudulot ito ng hindi kumpletong pagkasunog ng timpla. Nagdudulot ito ng pagkawala ng lakas at mabilis na pagtaas ng konsumo ng gasolina. Gayun din, may mga micro-cracks sa katawang seramiko. Ibig sabihin, ang proseso ng sintering ay hindi umabot sa pamantayan. Maaari itong masira sa paglipas ng panahon, direktang nagdudulot ng misfire at pagtirik. Paunang konklusyon. Lahat ng tatlong kotse ay gumamit ng hindi pamantayan, mababang kalidad na mga pyesa. Ang langis, mga bolt, at mga spark plug ay pawang peke. Puro kasinungalingan iyan. Ito ay malisyosong kompetisyon. Nagbukas siya ng talyer na katulad ng akin. Sinusubukan niya akong paalisin sa negosyo. Hindi ka dapat maniwala sa anumang sinasabi niya. Sir, hindi mo basta-basta paniniwalaan ang sinasabi niya. Ethan, ano ang masasabi mo sa mga pagtutol ng nasasakdal? Tulad ng sinabi ko, sa mga katotohanan lang ako umaasa. Lahat ng problemang natagpuan kanina, may pisikal na ebidensya, nakikita ng mata, at ang datos ay maaaring i-verify. Director Lewis, maaari kayong mag-imbita ng kahit anong kwalipikadong inspeksyon ng sasakyan para muling suriin. Pwede rin kayong kumuha ng kahit sinong sertipikadong profesional na tekniko para i-double check. Kung sakaling may natuklasan na sumasalungat sa aking konklusyon, ako ang mananagot ng buo at ginawa ko lang isang mabilis na panlabas na inspeksyon. Hindi ko binuksan ang makina o inangat ang chassis para sa buong check. Kung bubuksan natin ang mga iyon, ang mga sasakyang ito ay maaaring may mas marami pang problema sa loob. Maliwanag na ang kaso. Simula ngayon, sinuspinde ang negosyo para sa pag-aayos. Kailangan makipagtulungan si Victor sa investigasyon. Lahat ng mga pyesa sa inventaryo sa tindahan ay dapat irehistro at selyuhan. Ang mga sample ay ipapadala para sa pagsusuri. Ang mga reklamo ng mga may-ari ng kotse ay opisyal ng naisampa. Ang mga susunod na hakbang ay dadaan sa pag-aayos o prosesong hudisyal. Ginoong Vance, ipinapayo kong makipagtulungan kayo. Sir, hindi niyo pwedeng selyuhan ang aking shop. Kakasimula ko pa lang. May connection ko, yung mga pyesa. Sinabi ng distributor na okay lang ang mga iyon. Sisiyasatin din namin ang distributor mamaya. Buksan muna ang pinto ng shop ninyo at makipagtulungan sa mga autoridad. Si. Ethan, kung hindi ka lang nagsalita, hindi namin malalaman kung gaano pa katagal tayo lolokohin ng madayang amo na yan. Wala yon. Ang mga sasakyan ay tungkol sa kaligtasan ng tao. Sino mang mandaya gamit ang mababang kalidad na pyesa ay hindi nararapat na nasa negosyong ito. Ethan, ang galing mo! Namula ang mukha ni Victor kanina. Ay, Wala namang ipagmamalaki. Siya si Victor. Naabot niya ang ganitong sitwasyon ay hindi dapat ipagdiwang. Ethan, nirefer ako ni Ginoong Miller. Sabi niya magaling ka raw gumawa. Hindi lumalamig ang AC. Patingin nga, 10 minuto lang. Kailangan ko munang tapusin ito. Ethan, tingnan mo ito. Noong nakaraang linggo, ang mga positibong pagsusuri sa ating online platform ay tumaas ng 20 pa. May sumulat na pagkatapos maloko sa Vance Auto Repair, pumunta sila sa talyer ni Ethan para ipaayos. Ang laki ng pinagkaiba. May nag-post pa ng litrato mo habang nag-aayos ng sasakyan. Nakita ko rin iyon. Napakaraming komento. Sabi ng lahat, mapagkakatiwalaan si Ethan. Nasa 4.9 na tayo ngayon. Pinakamataas sa lugar na ito. Huwag kang tumitig lang sa phone mo. Ang sasakyan sa Bay 3 ay nangangailangan ng bagong brake pad. Bantayan mo iyon. See ya. Ano bang nangyayari? May ikakasal ba? Hindi. Hindi iyon tama. Hindi. Miss Sterling, Ito ang mga sasakyan ng aking kumpanya.
3 sasakyang pang negosyo, 6 na kotse ng kumpanya para sa pinuno ng departamento, at ang mga personal na sasakyan ng mga empleyado. Sinabi ko sa kanila na simula ngayon, ang maintenance at pagkukumpuni ng lahat ng sasakyan ng kumpanya ay gagawin sa Ethan's Auto Repair bilang benepisyo ng empleyado na may balangkas ng kasunduan na 500,000 piso kada taon para sa regular na maintenance at pagkumpuni ng sira, kasama ang pagproseso ng insurance claim. Miss Sterling, bakit po ninyo ako tinutulungan ng ganito? Sa pagtulong sa iyo, tinutulungan ko ang sarili ko. Noong nakaraang buwan, ang kumpanya ay nagpa-service ng 4 na sasakyan sa iba't ibang talyer. At pagbalik nila, isa ay may maling grado ng langis ng makina ang nailagay. Isa ay may air filter na hindi mahigpit na nakakabit, at isa ay nawawalan ng 2 tornilyo sa skid plate. Ang sarili kong sasakyan ay ipinaayos dito. At simula noon, wala itong kahit anong problema. At dahil ang paghahanap ng mekaniko na may magandang kasanayan at maaasahang karakter ay mas mahirap kaysa sa pagsasara ng isang deal sa negosyo, inaalis ko lang sa sarili ko ang sakit ng ulo. Hindi ito kawanggawa. Susuriin ko ang bawat presyo sa kontrata. Gagawin ko ito sa 10% diskwento sa presyo ng merkado at 20% sa bayad sa paggawa, na hindi ito pagbabayad ng utang na loob, kundi karaniwang diskwento para sa mga pangmatagalang customer. Bahala ka. Anyway, kapag napirmahan na ang kontrata, hindi na madaling itaas ang presyo. Maraming salamat, Miss Sterling. At huwag kang mag-alala. Ginagarantiya ko ang kalidad at mababang presyo. Binibigyan kita ng napakaraming negosyo. Ang pinakamababa mong magagawa ay bilhan ako ng hapunan. Siyempre, kayo na ang pumili ng lugar. Hindi rin ako pamilyar sa lugar, kaya kayo na ang magdesisyon at libre ako bukas ng gabi. Huwag mag-alala. Talagang sinusuri ni Ethan ang bawat linya. Ano? Unang araw mo ba ito sa kanya? Noong nakaraan, ang purchase order ay kulang ng 50 sentimo at ilang oras niya itong sinuri. Masaya akong makatrabaho kayo. Miss Sterling, medyo ang suot mo. Anong problema? Hindi ba maganda ako? Hindi. Ang ganda mo. Akala ko lang, baka mahirapan ka. Anong pakialam mo? Bilisan mo. Gutom na ako. Anong hinihintay mo? Magmaneho ka. Ah, oo nga. Sir, may bakante? Wala nang upuan sa loob. Pwede ba sa labas? Kung anong sabi mo, ikaw na bahala. Sir, table. Para sa 2 sa labas. Sige, 2 sa labas. Sir, handa na kaming mag-order. Sandali lang po. Darating agad. Kain na kayo. Ito ang mga kidney, taba ng baka at balon-balunan. Mga specialty ng bahay ang mga ito. Ethan, sigurado ka bang pagkain ito? Miss Sterling, subukan mo. Masarap talaga. Kita mo? Sabi ko sa'yo. Ang sarap nito. Hindi pa ako nakatikim nito dati. Anong kinakain mo dati? Pinalaki ako ng mga magulang ko bilang isang tunay na dalaga. Natutong makisalamuha. Madalas akong kumain sa mga mamahaling Michelin star na restaurant. Ang boring naman. Hoy, narinig ko masarap ang BBQ kapag may beer, di ba? Gusto mong subukan? Sir, 2 beer. Darating na agad. Miss Sterling, para sa iyo. Ethan, pwede bang wag kang masyadong magalang? At wag mo akong tawaging Miss Sterling? Ano ang dapat kong tawag sa iyo? Tawagin mo na lang akong Clara. Parang hindi tama. Sine, tawagin mo akong Clara. Clara. AM. Hahaha. Ethan, maganda ba ang boses ko? Napakaganda. Sir, check po. Ethan, ang laki mong tanga. Clara.
Ethan! Kinuha mo ang cabin air filter. Doon talaga dapat ang engine air filter. Magkaiba ang laki ng mga iyon. Pinipilit mong isaksak, pero hindi kasya. Hindi mo napansin? Pasensya na, mali ang nakuha ko. Wala lang yun sa'yo. Simula nang pumasok ako kaninang umaga, 3 beses ka nang nagkamali. Una, nag-quote ka ng motor oil sa customer. Pero yung presyong bilihan ang sinabi mo. Pangalawa, nilagay mo ang liabe sa ref. Pangatlo, pinilit mong isaksak ang cabin air filter sa slot ng engine air filter. Ethan, parang wala ka sa sarili mo simula nung bumalik ka kagabi. Anong nangyari? Wala iyon. Dahil ba sa dinner kasama si Miss Sterling? Anong sinabi niya sa'yo? Dinner lang naman. Tungkol lang sa kontrata. Huwag masyadong mag-isip. Hindi naman ako nag-overthink. Nagtatanong lang. Ethan, Leo, Sa kabilang kalsada, Anong meron sa kabilang kalsada? Nag-i-imagine ka na naman. yung Vance Auto Repair sa kabilang kalsada, bumukas na naman. Ano ba yan? Nakasilang pinto. Paanong nakabukas sila ng ganyan? Gumagamit siya ng peking pyesa. Muntik nang may mamatay. Eksakto. Nakita ko mismo ang mga selyo. Nasa pinto pa sila. kanina lang may humintong van, bumaba ang ilang lalaki, pinunit nila ang mga selyo at naglipat ng gamit sa loob. Kung nakapagbukas ulit sila, ibig sabihin, tapos na ang investigasyon ng kawanihan ng proteksyon sa consumer. Dahil pinayagan siyang magbukas para sa negosyo, may dahilan yan. Focus tayo sa sarili nating trabaho. Pero Ethan, Leo, bumalik na sa trabaho. Habang suspendido ang negosyo para sa retipikasyon nitong mga nakaraang araw, kailangan pa rin naming magbayad ng upa. Mga refund sa customer, bayad pinsala, kasama ang pagkumpiska ng mga pyesa. Kapag pinagsama-sama, ganito kalaki ang nawala sa atin. 50,000 piso. Nawalan ako ng isa pang 50,000 piso. Lahat dahil sa walang utang na loob na si Ethan. Kung hindi ko siya tinulungan noon, nasa labas pa rin siya ng bayan, nagugutom. Binigyan ko siya ng pagkain, binigyan ko siya ng trabaho. Pero akala niya, malaki na siya, kaya nag-isa siyang nagtayo ng negosyo. Ang mag-isa ay masama na, pero nagbukas siya ng talyer sa tapat ko at ninakaw ang mga customer ko. Nang dumating ang kawanihan ng proteksyon sa consumer para mag-inspeksyon, wala siyang magandang sinabi para sa akin. Pinahiya pa niya ako sa harap ng lahat. Victor, maging makatuwiran ka. Ang may-ari ng kotse ang unang nag-ulat sa kawanihan ng proteksyon sa consumer. Pinagawa siya ng kawanihan ng proteksyon sa consumer na mag-inspeksyon. Ang mga problemang itinuro niya, mababang kalidad na langis ng makina, mga peking bolt, mga peking spark plug. Alin sa mga iyon ang hindi totoo? Talagang may problema ang mga piyesa mo. Kanino ka ba kumakampi? Nasa panig mo ako, kaya sinasabi ko sa iyo ang totoo. Victor, sa pagkakataong ito, tinunto ng kawanihan ng proteksyon sa consumer ang pinagmulan ng mga peke. Tinuntun din nila ito kay Ginoong Brooks, ang supplier. Umamin siya ng buo. Nalinlang ka rin nila para bilhin ang mga produkto. Sinabi nila sa iyo na ito ay sobrang stock mula sa pabrika. Hindi mo alam na mababang kalidad na mga produkto ang mga iyon. Kung hindi dahil doon, sa tingin mo ba ay multa lang? At pagsuspinde ng negosyo para sa pagwawasto ay sapat na? Swerte ka walang namatay. Kaya ka pinakawalan ng kawanihan ng proteksyon sa consumer at pumayag na payagan kang muling magbukas. Maging aral ito sa iyo. Mula ngayon, tapat na pagkuha ng mga produkto, maayos na pagkumpuni ng mga kotse, at huwag ka nang mag-isip ng mga maruruming paraan. Mayroon pa tayong ilang regular na customer. Dahan-dahan lang, at makakabawi tayo. Madali kang magsalita. Si Ethan sa kabilang kalsada ay umuunlad na ngayon. Narinig ko pumirma pa siya ng kontrata sa maintenance sa isang malaking kumpanya. Umuunlad ang kanyang negosyo. Lumayas lahat ng customer ko. Makabawi? Kung hindi mabagsak si Ethan, paano ako? Hindi ako papayag na ganito lang. Dinala niya ako sa ganitong kalagayan habang siya ay nag-e-enjoy. Hindi ako basta-basta. Teka lang at makikita mo. Tiyak na makakahanap ako ng paraan para makaganti sa kanya. Ano ang gagawin mo, Victor? Binabalaan kita. Talagang hindi ka na maaaring gumawa ng anumang ilegal. Hindi ka ba natuto sa huling pagkakataon? Kung gagawa ka ulit ng kalokohan? Sige. Nag-uusap lang naman ako. Bakit ang init ng ulo mo? Pupunta ako sa bahay ni Ginoong Quinn para itanong kung pwede niya akong irekomenda sa ilang kliyente. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan ngayong gabi. Ethan, aalis ka ng maaga. Hindi yan katulad mo. Si Mr. Ling ang nag-ayos ng hapunan. Ipinakikilala niya ako sa ilang kaibigan mula sa mga kumpanya ng lohistika. Bantayan mo ang mga bagay-bagay. Tawagan mo ako kung may emergency. Miss Sterling na naman? Ethan, nagiging close ka na kay Miss Sterling lately. Negosyo lang. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Sumakay ka. Sumama ka muna sa akin. Saan? Hindi ba tayo pupunta sa hapunan? Maaga pa. Hindi pa tayo pupunta sa restaurant. Saan? Malalaman mo pagdating natin.
Tuloy ka. Clara, bakit mo ako dinala dito? Para bilhan ka ng damit. Gaano katagal mo na yung polo shirt? Lumuwag na ang kwelyo. At may mansya ng langis sa manggas. Ayos naman tong damit. Malinis naman. Sapat na yon. Ang mga kasama natin sa hapunan ngayon ay hindi lang mga kaibigan ko, sina Ginoong King at Ginoong Lawson. Pareho silang malalaking pangalan sa mundo ng lohistika. Kung ganyan ang suot mo, baka wala silang sabihin, pero huhusgahan ka nila. Pumunta ka sa fitting room. Subukan mo. Pwede ba? Hindi pwede. Tama na. Suotin mo na. Ma'am, maganda ang pangangatawan ng boyfriend mo. Babagay sa kanya ang mga to. Oo, sa tingin ko rin. Sige, tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Yan na yan. Mahal siguro ang mga damit na ito. Isuot mo na yan. Pakipakap ang damit na hinubad niya. Ilagay mo sa account ko. Opo, ma'am. Hindi. Ako na ang bahala. Ako ang nagimbita sa'yo sa hapunan. Ako na ang bahala sa damit. Isipin mo na lang na bayad sa kainan dati. Ganti lang. Ang halaga ng pagkain na yon ay mahigit 200 piso lang. Ang damit na to. Yung pinsala sa baywang mo. Huwag mo nang banggitin lagi ang pinsala ko sa baywang. Kung may makarinig, iisipin nila na may ginawa tayo. Ikaw? Hindi ka mangahas. Kilala kita masyado. Ang pinakamagagawa mo ay bigyan ako ng discount sa maintenance. Ano yung sinasabi mo? Akala mo ba talaga kuripot ako? Libre na ang maintenance ng kotse mo habang buhay. Habang buhay? Ikaw mismo ang nagsabi. Walang bawian. Miss Sterling, tagal na nating hindi nagkita. Lalong gumaganda ka sa bawat pagkikita natin. At sino itong katabi mo? Ethan, kaibigan ko. Siya rin ang may-ari ng Ethan's Auto Repair. Isa siyang mahusay na mekaniko. Lahat ng sasakyan ng kumpanya ko ay nagsiservice doon. Hello, Ginoong King. Hello, Ginoong Lawson. Haha, Clara. Anong ginagawa mo dito? Clara, matagal ko nang kilala si Ginoong King. Pumunta ako rito para suportahan ka talaga. Napansin ko agad nung pumasok ako, itong si Ginoong Hayes. May magandang damit, pero ang sapatos ay talagang kakaiba. Julian, masyado ka bang nakikialam? Uy, hindi mahalaga ang damit. Sa negosyo, ang mahalaga ay ang pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Pinagkakatiwalaan ko ang sinumang i-endorso ni Miss Sterling. Mahigit 20 truck ang fleet namin. Ang pagkukumpuni at maintenance ay talagang sakit ng ulo. Dadaan ako sa talyer mo minsan. Welcome ka lagi. Ang mga sasakyan ng logistics ay madalas nasa kalsada. Mahalaga ang maintenance. Batay sa dalas ng iyong pagbiyahe, makakagawa ako ng plano sa maintenance. Ginoong Hayes, tama? Nagpapatakbo ka ng pwesto para sa pagkumpuni. Tama? Nung nakita kitang pumasok, nagmamaneho ka ng imported na mamahaling kotse. Oh, teka, sasakyan pala ni Clara iyon. So ano ang dala mong sasakyan? Van ang dala ko. Magandang gamitin para maghatid ng mga pyesa. Ginoong King, parang ang saya ng usapan ninyo. Ayaw kong sumingit. Pero seryoso, Isang mekanikong nagmamaneho ng van. Ano namang bisyon ang kaya niyang magkaroon? Plano ng maintenance. Mukhang lehitimo naman. Pero sa totoo lang, lahat ito ay mga scam lang sa pwesto ng pagkukumpuni. Ginagawa nilang napakaganda ng tunog, pero sa huli, lolokohin ka pa rin nila. Julian, dito ka ba ngayon para magpakita ng suporta? O para manggulo? Clara, huwag kang magkamali ng intindi. Sinusuri ko lang siya para kay Ginoong King. Ang industriya ng pagkukumpuni ng kotse ay puno ng mga kahinahinalang tao ngayon, iba't ibang klase ng tao. Si Ginoong King ay magbibigay ng mahigit 20 kotse sa isang mekaniko. Kung may magkamali, sino ang mananagot? O, siya nga pala, Ginoong Hayes. Saang paaralan ka nagtapos? Isang klase sa pagsasanay sa pagkumpuni ng kotse. Bokasyonal na paaralan. Hindi, teka, ang bokasyonal na paaralan ay paaralan din naman, di ba? Hindi ako kasing edukado mo, Ginoong Pierce. Nagsimula akong matuto magkumpuni ng kotse noong 15 taong gulang ako. Nagmaneho ng van, naghatak ng mga pyesa at gumapang sa ilalim ng mga kotse. Sa edad na 25, nag-aral ako sa isang nangungunang engineering school sa Germany na nag-major sa automotive engineering. Kakabalik ko lang. Ginoong Pierce, saang paaralan ka nagtapos? Kung hindi ka nakatanggap ng full scholarship, tiyak na marami kang natanggap na tulong mula sa iyong mga magulang. Clara, itong mekaniko mong kaibigan ay mabulaklak magsalita. Ang mga pamantayan mo sa mga kaibigan ngayon ay medyo sobrang simple na ba? Julian, mali ka. Hindi siya kaibigan ko. Ethan, siya ang lalaking kasama na personal na inimbita ko. Si Clara. Bawat tanong na tinanong mo at bawat sinabi mo ay hindi insulto sa kanya, kundi isang sampal sa aking mukha. hoy. Magkakaibigan tayong lahat. Sige. Inom.
Sa tingin ko, si Ginoong Hayes ay isang matatag na tao. Tiyak na dadaan ako sa inyong talyer, isa sa mga araw na ito. Pasensya na. Hindi ko alam na narito si Julian. Simula ngayon, kung nandito siya, hindi na kita aayain pumunta. Hindi mo na kailangang mag-sorry. Narinig ko na yung mga salitang, yan dati. Sanay na ako. Sayang ang magandang damit na pinili mo. Sa akin, nakita niya agad. Ikaw talaga ay isang major sa automotive engineering mula sa top engineering school sa Germany. Sa isang tingin lang, alam mong spoiled brat siya. At niloko mo siya gamit lang ang ilang salita. Ang sama mo? Pumunta tayo sa pribadong club. Pindutin mo ang gas mamaya. Nakakasuffocate itong lugar na to. Clara, hintayin mo ako. Uy, Ginoong Pierce. Pwede bang tingnan? Hindi ba ito ang ace mula sa top engineering school sa Germany? Bakit hindi kita nakita dati? Tingnan mo lang hanggat gusto mo. Anong problema mo? Minamaliit ka niya, pero pupunta ka pa rin. Kung gusto mo, bibilhin ko para sa iyo. Wala, tumitingin lang. Tara, ihatid na kita pa uwi. Ang pangit ng dealership na ito. Aabutin ng 40 minuto bago dumating ang tow truck. Nagbayad ako ng 2 milyong piso para sa kotse na ito at bigla na lang nasira. Kaya ba ninyong ayusin ito? Bakit hindi umandar ang kotse niya? Baka hindi naging maayos ang serbisyo. Ikaw ba ay? Wala akong ginawa. Tiningnan ko lang. Isang imported na mamahaling kotse na hindi ko pa nakita dati. Naku, ikaw. Karaniwan kang mukhang matapat, pero marami kang alam na paraan. Nakasuot ng bagong damit, pero nagtatrabaho ka pa rin bilang mekaniko. Wala siyang karapatan na kausapin ka ng ganyan. At hindi niya dapat pinagtawanan ng damit na pinili mo. Amerikano, walang asukal. Hindi ko sure kung magugustuhan mo. Mapait. Mas mapait pa kaysa sa tsas sa kainan. Ano ang madalas mong inumin? Tubig lang. Pinagpapawisan ako ng sobra kapag nagkukumpuni ng kotse. Wala nang tatalo sa tubig kapag nauuhaw ka. Ethan, inaya kita ngayon hindi lang para sa kape. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Si, Yung kontrata sa maintenance na 500,000 piso noong nakaraan ay pinirmahan 2 buwan na ang nakalipas. Sa loob ng 2 buwang ito, pinag-aaralan ko ang mga record ng maintenance ng talyer mo para sa bawat kotse mula sa kumpanya ko at feedback mula sa mga pribadong sasakyan ng empleyado. Wala kahit isang reklamo o pagbabalik. hindi mo yon sinabi sa akin. Dahil kailangan kong tiyakin na solid ang datos. Pagkatapos ng 2 buwan, maganda ang mga numero. Mayroon akong panukala sa kooperasyon. Ako ang mamumuhunan ng pera. Ikaw naman ang magbibigay ng teknolohiya at pamamahala. Magkasosyo tayo para magbukas ng chain ng mga talyer. Nakaisip na ako ng pangalan ng brand. Apex Auto Repair. Kumuha ng isang letra mula sa pangalan ko at isa mula sa pangalan mo. Chain stores. Magkano ang magagastos doon? Para sa unang flagship store, balak kong mamuhunan ng 2 milyong piso. Pagpili ng lokasyon, pagbili ng kagamitan, renobasyon at pagsasanay ng staff, paunang operasyon, ako na ang bahala sa lahat. Hindi ka gagastos kahit isang sentimo. Wala kahit isang sentimo? Anong klaseng kasosyo ako? Ikaw ang may technical expertise, pamamahala, at pag-endorso ng brand. May pangalan ka sa mundo ng taxi, sa mga kumpanya ng seguro, at pagkilala ng publiko matapos ang insidente kay Victor. Lahat ito ay intangible assets. Ako ang maglalagay ng pera, ikaw ang magdadala ng tao. 50-50 na hati sa puhunan. Hindi ito pagtulong ko sa'yo. Ito ay puro pamumuhunan. Ako si Clara Sterling. Dahil lang malapit ako sa isang tao, hindi ibig sabihin na gagawa ako ng kawang-gawa. Clara, sobra na ang tulong mo sa akin. Yung kontrata na 500,000 piso nagpalago sa talyer ko mula sa halos nalulugi hanggang sa magkaroon ng matatag na pwesto. Ngayon maglalabas ka pa ng 2 milyong piso para magbukas ako ng talyer. Ako, si Ethan Hayes. Hindi pa ako nakautang ng ganito kalaki sa buong buhay ko. Sa tingin mo tinutulungan kita? Hindi ba? Sige, sabihin ko sa ibang paraan. Ethan, 10 taon ka na sa negosyong ito. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking problema sa industriya ng pagkukumpuni ng kotse? Information asymmetry. Walang alam sa kotse ang mga customer. Isang mekaniko pwedeng magsabi ng kahit anong gusto niya. Pwede niyang palitan ang spark plug at tawagin itong overhaul ng makina o magbenta ng aftermarket na pyesa bilang OEM. Ang mga taong katulad ni Victor ay hindi bihira sa industriyang ito. Natatakot ang mga customer na maloko. Hindi rin pinagkakatiwalaan ang mga mekaniko. Kahit na kumikita sila sa kanilang kakayahan, nakakaramdam pa rin sila ng kababaan. Tama ka ng husto. Pero naisip mo na ba ilang customer ang kaya mong paglingkuran sa kasalukuyan mong talyer? 30 o 40 sasakyan kada araw. Sumasaklaw sa 3 milyang radius. Kahit gaano pa kagaling ang kakayahan mo, kahit gaano pa katatag ang reputasyon mo, ilan ba talaga ang maaabot mo? Bakit ngayon?
Dahil ang antas ng paggamit ng mga bagong enerhiyang sasakyan ay lampas na sa 30%. Ang pagbabago ng tradisyonal na talyer ay hindi na makasabay. May malaking hindi pa nagagalaw na merkado na bumubukas. Bakit ikaw? Dahil 2 buwan na kitang pinagmamasdan. Ang iyong kakayahang teknikal, karakter, at estilo ng pamamahala sa lahat ng aking nakita ay pinakaangkop para dito. Ang isang tulad ni Victor, sinubukan kang ibagsak, ngunit nabigo. Sa halip, nawala ang kanyang sariling talyer. Ito ay nagpapatunay lamang ng iyong kakayahang humarap sa stress at katapatan sa koponan. Hayaan mong sabihin ko ito muli, hindi ito pabor, hindi kawanggawa, hindi pagtulong sa kaibigan. Ito ako, si Clara, bilang CEO ng Sterling Group, nag-aalok kay Ginoong Ethan Hayes ng isang formal na panukala sa kooperasyong pangnegosyo. Nakikita ko ang malaking potensyal sa auto aftermarket at higit pa sa iyong kakayahan at karakter. Kung hindi ka pa sigurado, maaari tayong pumirma ng mekanismo sa pagsasaayos ng pagpapahalaga. Kung hindi tayo makapag-break even sa loob ng 2 taon, sasagutin ko ang mga kalugiang pinansyal. Wala kang utang sa akin kahit isang sentimo. Ang brand ay tatawaging Apex Auto Repair. Tama. Ang pangalan mo ang pangalawa. Ikaw ang nagpapatakbo ng talyer. Ikaw ang core ng brand. Ang pangalan ko ang una. Isipin mo na lang na ito ay sarili kong makasariling hangarin. Gusto kong ang pangalang ito ay magdala ng aking marka. May isa akong kondisyon. Sabihin mo, Ang manager ng unang tindahan, personal ko silang sasanayin sa loob ng 3 buwan. Kakapanayamin ko ang bawat tekniko isa-isa. Para sa supplier ng mga pyesa, gagamitin ko ang aking mga dating channel. Walang mababang presyo, tanging orihinal na produkto lamang. At tungkol sa puhunan, walang hatian sa gitna. Ikaw ang naglagay ng 2 milyong piso. Kukuha ka ng 51%. Ako ay 49%. Mas malaki ang panganib mo kaysa sa akin. Kaya ikaw ang kukuha ng mas malaking bahagi. Kapag may ipon na ako sa huli, gagawa ako ng karagdagang puhunan. Maaari tayong mag-adjust sa oras na iyon. Ethan, ikaw talaga ay ganoong uri ng tao. Sige, masaya akong makipagtulungan sa iyo. Hindi pa rin masanay. Mapait, oo, ngunit pinapagising ka nito. Kailangan kong uminom ng marami simula ngayon. Ang pagpapatakbo ng mga chain store ay nangangahulugan ng maraming gabing puyat. Eh di dadalhan kita ng isa tuwing meeting simula ngayon. Walang asukal. Ethan, ano ang sinusulat mo? Perfect, halika rito. Lahat, lumapit kayo. Simula ngayon, magsisimula na akong magtayo ng bagong talyer, maghanap ng lokasyon, asikasuhin ng papeles, at mag-interview ng bagong tao. Sa susunod na 1 o 2 buwan, baka hindi ako makapunta sa talyer araw-araw tulad ng dati. Ang pang-araw-araw na pagpapatakbo ng lumang talyer ay ganap na hahawakan ni Leo. Scheduling, pagtanggap ng mga sasakyan, pagsusuri ng kalidad, mga reklamo ng customer, lahat ay nasa kanya. Kung may problemang hindi mo kayang lutasin, tawagan mo ako. Matagal ka nang kasama ko. Noong lumipat ka galing kay Victor, sinabi ko sa'yo, may magagaling kang kasanayan, kulang lang sa karanasan. Sa nakaraang taon, hindi mabilang na sasakyan ang naayos mo kasama ko. Maraming sitwasyon ang nahawakan mo. Alam mo yan sa sarili mo. Panahon na para tumayo ka sa sarili mo. Huwag kang mag-alala, Ethan. Iwan mo sa akin ang lumang talyer. Sumusumpa ako sa buhay ko. Walang magkakamali. Tunay ang langis. OEM ang mga pyesa. Patas ang singil namin. Kahit sino ang pumasok. Hindi na kailangan manumpa sa buhay mo. Gawin mo ng buong puso. Na-promote si Leo. Libre mo ba kami ngayong gabi? Panaginip mo yan. Una, palitan mo ang brake fluid ng sasakyan sa Bay 3. Hahaha. Ginoong Hayes, ano ang tingin mo sa lugar na ito? Dati itong showroom ng Muebles. Nagmamadali ang may-ari na mapaupahan ito. Negotiable ang presyo. Pwede nating papuntahin ang may-ari para pag-usapan ng kontrata. Maestro Zhao, puro karanasan sa dealership ang resume mo. Ano ang problema sa spark plug na ito? May mga micro cracks sa base ng katawang seramiko. Malabo ang tunog kapag tinapik mo. Malamang dahil sa impact. Kung install mo ito, mag-rough ang idle at mag-misfire sa high speed. Pwede ka bang magsimula bukas? Opo, Ako, wala akong masyadong karanasan.
pero handa akong matuto. Noong nasa vocational school ako, nanalo ako ng award sa skills competition. Ito ang certificate ko. Huwag kang mag-alala sa karanasan. Lahat nagsisimula sa wala, pero may isang patakaran. Sa shop ko, hindi namin pinapalabas na OEM ang aftermarket na pyesa. Walang mababang kalidad na langis ng makina. Wala ring panloloko sa mga tao. Kaya mo bang gawin iyan? Opo. Yung teacher ko dati sa school, laging sinasabi, maging mabuting tao muna bago mag-ayos ng sasakyan. Pumasok ka bukas. Magsimula ka bilang apprentice. Matuto ka kay Maestro Zhao. Salamat boss, magtatrabaho ako ng mabuti. 2 work bay dito at 3 doon. Nahukay na ang pundasyon para sa lift. Magbubuhos kami ng semento bukas. Ginoong Hayes, maganda ang taas ng kisame ninyo. Kaya niyong maglagay ng malaking lift. Maestro Wu, iruta ang wiring sa cable trays. Huwag itong iruta sa inspection pit. Ang sahig ng repair shop ay madalas may tubig at langis. Hindi ligtas ang inspection pit. Naiintindihan. May iba pa? Para sa sofa ng waiting area, kumuha ng komportable. Huwag magtipid. Maglagay ng isang pitsel ng tsaa sa front desk. Libre lang. Karamihan sa mga pumapasok ay mga trucker at commuter. Habang naghihintay sila, kailangan nila ng lugar para magpahinga. Ginoong Hayes, isang taong tulad mo na nagbubukas ng repair shop ay bihira. Ang iba ay iniisip lang ang pagtaas ng singil. Ikaw ay nag-iisip ng kaginhawaan ng mga tao. Ilagay mo ang sarili mo sa kanilang kalagayan. Ako mismo ay maraming beses nang naghintay sa tabi ng kalsada. Alam ko ang pakiramdam na iyon. Uy, Miss Sterling. Miss Sterling na naman? Ginoong Hayes, kailan mo ba ako tatawagin sa pangalan ko? Clara, nasa bagong shop ako para sa renovation. Anong meron? Kailangan ko ba ng dahilan para tawagan ka? Nagtatanong lang ako kung kumain ka na ng lunch. Narinig ko na marami kang ginagawa nitong mga nakaraang araw. Isang beses lang kumakain sa isang araw. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Sinabi ni Leo sa akin. Sabi niya pumayat ka. Maluwag na ang damit mo sa iyo. Yung suit na iyan, ayaw kong ipa-alter iyon. Ang daldal ni Leo. Kumain na ako. 2 tinapay ang kinain ko kaninang umaga. Almusal iyon. 2:00 na ng hapon. Ethan, ang chain ng iyong karera, pero ang kalusugan ay kayamanan. Manatili ka lang diyan. Papadalhan kita ng pagkain. Wag. Kakain ako mamaya. Nag-order na ako. Saka, pumunta ka sa opisina ko mamayang gabi. May mga profile ako ng ilang supplier ng piyesa para tingnan mo. Na-screen ko na sila. Tingnan mo ulit. Sige. Salamat. Clara. Boss, talagang matinong tao ka. Mula ngayon, dito ko na ipapaayos ang kotse ko. Hindi ako ang boss, si Ethan ang boss. Nagbabantay lang ako ng shop para sa kanya. Nasaan si Ethan? Si Ethan ay nagbubukas ng bagong shop. Kapag nagbukas iyon, magiging chain store na kami. Malapit ka lang. Pwede ka ring magpa-service doon. Miss Sterling, nandito si Mr. Hayes. Kumain ka na ba? Oo, nakakain na. Yung braised beef rice na pinadala mo. Malaking serving iyon. Ito ang mga supplier ng piyesa na pinili ko. Ikaw na ang magdesisyon. Pumili ka ng final. Lahat ito ay maaasahan. Pero may problema ang Vanguard Parts. Problema? Nung una, sinubukan ng boss nila na bigyan ako ng kickback. Ipinasa nila ang aftermarket na piyesa bilang produktong OEM. Di hindi na tayo makikipagtrabaho sa kanila. Sige, iwan ko na sa iyo ang mga supplier. Kumusta ang renovation sa bagong shop? Ang electrical work ay matatapos bukas. Darating ang mga lifts ngayong linggo. Ilalagay ang sign sa susunod na linggo. Ang soft opening ay sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Sa pangalawang pondo, huwag magtipid sa materyales. Doblehin ang budget para sa customer lounge. Paano mo nalaman na tataasan ko ang budget ng lounge? Sinabi ni Leo sa akin, gusto mong bumili ng mga sofa at mag-alok ng libreng tsaa. Iyon din ang dahilan kung bakit ako namumuhunan sa iyo. Ang pag-aayos ng kotse ay craftsmanship. Tungkol din ito sa serbisyo. Kapag tama ang pagkatao mo, tatagal ang negosyo. Tama ka. Ang soft opening ay sa susunod na buwan. Ako ang unang pupunta dito. Ikaw ay isang investor. Ikaw ang dapat mag-cut ng ribbon. Hindi. Customer ako. Kailangan na ng serbisyo ang kotse ko. Hello? Anong meron? Ano? Ginoong Miller. Pasensya na po sa abala, Ginoong Hayes. Abala kayo sa bagong talyer, pero tinawag ko pa rin kayo. Huwag po kayong magsabi niyan. Nasaan ang kotse? Pwesto 3. Itinulak lang ni Leo sa lift. Maupo po kayo, Ginoong Miller, at huwag po kayong magmadali.
Nagpa-service ako rito 2 araw na ang nakalipas. Pinalitan ninyo ang langis ng makina at oil filter. Sa unang araw na pinaandar ko ito pa uwi, wala akong napansing mali. Kaninang umaga, nung inilabas ko ang kotse, wala pang 2 oras akong nagmamaneho. Nagsimulang kumalampag ang makina. Akala ko maliit lang na problema. Balak ko sanang dalhin dito para i-check ninyo. Pero nung nasa highway na ako, lumakas ang ingay. Parang matamlay ang gas pedal. Umilaw ang oil light sa dashboard. Mabilis akong tumabi. Tumawag ako ng tow truck. Ethan, hindi ko sinabi sa mga tauhan sa fleet at hindi ko sinabi kanino man na ikaw ang gumawa nito. Tiwala ako na hindi ka ganoon. Sa nakaraang taon, ang sarili kong kotse at ang mahigit 30 kotse sa fleet, lahat ay inayos ninyo. Wala silang naging problema. Pero ang kotse na ito ay tiyak nakakapa-service lang sa inyong talyer. Ginoong Miller, salamat sa tiwala ninyo. Tingnan muna natin ang kotse. Zad. Ethan, inalis ko ang lumang langis ng makina habang malamig pa ang makina. Nagtabi ako ng kaunti sa isang tasa. Tingnan ninyo. Ethan, gaano kalala? Hindi naman sirang-sira ang makina, di ba? Ginoong Miller, sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Pinakialaman po ang langis ng makina. Nagdulot iyon ng pagkabigo ng pagpapadulas. May pagkagasgas ng silindro po ang makina. Malala po ito, pero pwede pa po itong ayusin. Kaya hindi naman sirang-sira ang makina. Pinakialaman? Ano ang pinakialaman? Hindi pa po namin sigurado. Malalaman po namin pagkatapos naming suriin ito ng husto. Pero magtiwala po kayo sa akin, Ginoong Miller. Sinasabi ko po sa inyo ang totoo. Hindi po ito basta-basta. Mula ngayon, mananatili po sa akin ang kotse na ito. Bubuksan ko po ng buo ang makina at lilinisin. Papalitan ko po ang lahat ng piyesang kailangan. Ako na po ang magbabayad ng lahat ng gastos. Huwag po munang sabihin kahit kanino na pinakialaman ang langis ng makina. At huwag din po sabihin sa mga taga-fleet. Mula nang makilala kita, bawat sasakyan na inayos mo at bawat salitang sinabi mo ay matibay. Kung sasabihin mong huwag, hindi ko sasabihin. Pero Ginoong Hayes, kung malaman mo kung sino ang gumawa nito, sabihin mo sa akin. 20 taon na akong nagmamaneho ng taxi. Wala pang sino man sa blocking ito ang nakapagpasira ng taxi ko. Mabuti. Leo, ito ba ang langis ng makina mula sa huling padala? Oo, Ethan. Diretso ko itong kinuha mula sa bodega. Anong nangyayari? Ano to? Hinaluan ng tubig! Hindi lang tubig ito. Hindi makakapaghalo ang tubig lang. Maghihiwalay ito. May iba pa dito. Iyon ang nag-emulsify ng langis at tubig. May pumakialam sa mga lalagyan ng langis. At hindi lang basta tubig ang ibinuhos. Inayos nila ang ratio ng maaga. Pagkatapos itong ihalo, hindi mo mapapansin sa una. Kapag tumakbo na ang sasakyan ng ilang dosenang milya, magsisimulang masira ang langis habang umiinit. Sino ang gumawa niyan? Yung tao ba sa kabilang kalsada? Yung hayop na si Victor? Wala pa tayong ebidensya ngayon, kahit gaano ka pa kalakas, sumigaw. Hindi ito makakatulong. Kaya ano ang gagawin natin? Tumawag sa pulis at tingnan ang mga security camera. Hindi ka pwedeng pumunta sa pulis nang walang ebidensya. Itong sample ng langis na ito ay nagpapatunay lang na sira ang langis. Hindi nito mapapatunayan kung sino ang gumawa. Simula ngayon, gagawin natin ang 3 bagay. Una, kunin ang lahat ng nabuksang lalagyan ng langis mula sa mga estante at sirain ang mga ito. Wala ni isang matitira. Palitan ang mga ito ng bagong stock. Ikalawa, 2 lang ang susi ng bodega. Isa para sa iyo, isa para sa akin. Palitan ang mga kandado. Kapag binuksan ito, sino ang nagbukas at bakit? Itala lahat. Ikatlo, sabihin sa lahat ng manggagawa na sino mang makakita ng kahit ano o sino mang kahina-hinala ay dapat lumapit agad sa akin. Huwag pag-usapan ito sa inyong sarili. Huwag mo itong pag-usapan sa ibaba. Ethan? Ibig mong sabihin, may isang tao, habang hindi tayo nakatingin, ay may pinakialaman sa talyer? Ang sasakyan ni Ginoong Miller ay na-service noong 2 araw na ang nakalipas. Nasa bagong talyer ako noong 2 araw na iyon. Nang bumalik ako sa gabi, ang mga drum ng langis sa talyer ay maayos pa. Wala akong nakitang mali. Hindi bobo yung tao. Isang drum lang ng langis ang pinakialaman niya. Hindi yung buong batch. Si Ginoong Miller ang target. Si Ginoong Miller ang pinuno ng isang taxi fleet. Kung magkaproblema ang kanyang sasakyan, masusuri ang buong fleet. At malalaman nila na dito ito na service. Isipin mo kung ano ang mangyayari. Lahat ng customer ng fleet ay aalis.
Masisira ang reputasyon. Tama, pero hindi nag-eskandalo si Ginoong Miller. Tumahimik siya. Itong drum ng masamang langis ay sumira lang sa kanyang makina. Gusto ng taong iyon na sirain ang reputasyon ko. Hindi siya nagtagumpay. Hayaan na lang natin ito? Pero hindi natin pwedeng madaliin dahil naglakas loob siyang kumilos. Magkakaroon ng pangalawang beses. Pagkatapos, hayaan nating magsalita ang ebidensya. Dade. Sa ngayon, ayusin muna natin ang sasakyan kay Ginoong Miller. Kalasin ng buo ang makina at linisin ito. Palitan lahat ng sirang pyesa ng OEM na pyesa. Lahat ng gastos ay sa talyer. Naiintindihan ko po. Ako mismo ang magkakalas nito po. Isa pa. Sige, sa mga susunod na araw, kahit sino ang tumawag sa iyo tungkol sa sasakyan ni Ginoong Miller o magtanong tungkol sa talyer, tandaan mo lahat. Manahimik ka. Huwag kang magsabi ng kahit isang salita. Bukas, sasabihin ko sa lahat, ang sasakyan ni Ginoong Miller, ikaw mismo ang mag-aayos. Tama. Gamitin ang OEM transmission fluid. Huwag gumamit ng hindi kilalang brand. Ihatid mo ito ngayong hapon. Patingnan ko sa aking tekniko. Ethan, halos tapos na ang makina ni Ginoong Miller. Pwede nating i-test drive ito bukas. Paikutin muna ang langis ng makina bago ang test drive. Huwag mag-iwan ng anumang nalalabi. Naiintindihan? Boss, magkano ang magpalit ng langis? Ang regular oil ay 180 piso. Ang semi-synthetic ay 260 piso. Ang full synthetic ay 380 piso. Alin ang gusto mo? Yung pinakamura. Yung 180 piso. Bilisan mo, may mga gagawin pa ako. Alas 10. Tapos na. 180 piso. Cash o iscan ang code. I-drive ko ito ng 2 araw at tingnan. Kung hindi gumana, babalik ako. Nasaan ang boss? Sabihin mo sa boss mo na lumabas. Buisit, nagpa-change oil ako dito. Pagkalipas ng 2 araw, sirang-sira na ang makina. Tingnan ninyo lahat. Ito ang Ethan's Auto Repair. Konsensya daw. Matapat na negosyo. Ang kaibigan ko rito, nagpa-change oil lang. Wala pang 2 araw. Nagka-cylinder scoring ang makina. Ito ang shop. Anong craftsmanship? Puro scam lang. Ano ba ang pinag-iingayan ninyo? Mag-usap tayo ng maayos. Mag-usap ng maayos? Sirang-sira na ang makina ko. Gusto mo akong mag-usap ng maayos? Kaya mo ba bayaran iyan? Palabasin mo ang boss mo. Ako ang boss. Anong nangyayari? Nagpabago ako ng langis dito 2 araw na ang nakaraan sa halagang 180 piso. Mabilis mong kinuha ang pera ko. Nagmaneho ako ng wala pang 30 milya. Nagsimulang kumatok ang makina. Pinataw ko ito sa isang garahe para sa pagkumpuni at pinatingnan. Ang langis ng makina ay pinakialaman. Ang makina ay may pagkagasgas ng silindro. Sabi ng mekaniko, kailangan ito ng overhaul. Hindi bababa sa 50,000 piso. Sumama ako sa iyo sa garahe para sa pagkumpuni, hindi ba? Sabi ng mekaniko, peke ang langis, para itong tubig. Hindi ito nagpapadulas kahit kaunti. Wala ni 1 sentimo na bababa sa 50,000 piso. Kung hindi, ipopost namin ito online. Ipapaalam sa lahat. Kayo sa Ethan's Auto Repair, gumagamit ng peking langis at nanloloko ng mga customer. Ethan's Auto Repair. Inirekomenda pa nga ng katrabaho ko ang lugar na ito. Hindi ba maganda ang reputasyon nito? Ewan ko, hindi ba nahuli rin ang Vance Auto Repair noong nakaraan? Lahat ng tall year sa bloke na ito. Pare-pareho ang tunay na kulay. Hoy, antayin natin. Huwag kang magmadali sa konklusyon. Hindi ibig sabihin na totoo yan dahil sinabi mo lang. Buksan mo ang hood at hayaan mo kaming makita. Kung peke ang langis, ako, si Leo, ay iinumin ito ngayon din. Ikaw? Sino ka ba sa tingin mo? Kayong mga madayang amo, nanloloko ng tao. Ang pag-inom ng langis ay sobrang buti pa para sa inyo. Lahat, may kotse man o wala, tingnan ninyo. Huwag na kayong pumunta sa talyer na ito muli. Isa akong babala. Ginamit ko ang langis nila. Sirang-sira ang makina. Hinarap ko sila, pero itinanggi nila. Ang mapanlinlang na talyer na ito ay dapat isara ng tuluyan. Sabi mo masama ang langis at sinira nito ang makina. Sige, ibigay mo sa akin ang susi. Bubuksan ko ang hood at susuriin ito mismo sa harap mo. Sige, buksan mo. Pero wag mong subukang pakialaman ang kahit ano habang hindi kami nakatingin. 4 kami. 4 na pares ng mata ang nakatingin sa iyo. Hindi ako makikialam ng kahit ano. Dito mismo, sa harap ng lahat. Bubuwagin ko ito para sa inyo. Leo, ang lift sa Bay 2, ipakawal mo. Ako mismo ang susuri ng kotse na ito. Sige, suriin mo. Kapag tapos ka na, kung hindi ka magbabayad, ipapark ko itong sirang-sirang kotse sa harap ng pinto mo ngayon. Ipapaalam sa buong mundo. Anong klaseng basura ang Ethan's Auto Repair? Aba, anong nangyayari? Bakit ang daming tao? Hoy, hindi ba si Ethan yan? Ano na naman ang nangyari? Sino ka? Ako si Victor. Ako ang may-ari ng Vance Auto Repair sa tapat. 5 taon na akong nasa blocking ito. So,
May problema ka ba sa talyer na ito? Oo, dito ako nagpa-change oil. Makalipas ang 2 araw, sirang-sira na ang makina. Nandito ako para humingi ng paliwanag. Ethan, paano mo nagawa to? Paggamit ng peking langis ng makina para dayain ng mga customer. Hindi ba nito sinisira ang reputasyon ng ating talyer? Victor, tamang-tama. Nakita nyo lahat yun, di ba? Sinabi ko na sa inyo dati. Ang negosyong ito ng pagkukumpuni ay puno ng patibong. Ang pinsan ko rito. Dito siya, natuto ng kanyang gawa sa talyer ko. Hindi ko siya pinigilan na mag-isa, pero kung lolokohin mo ang mga tao gamit ang pekeng produkto, Ako, si Victor, hindi ko yan kayang panindigan. Kalokohan. Kailan ba gumamit ng peking produkto si Ethan? Leo, ngayon bawal na akong magsalita. Nakaharang ang sasakyan ng customer sa pasukan. Sirang-sira ang makina, at gusto mo pa itong itanggi. Pre, huwag kang mag-alala. Ako, si Victor, ay may isang salita sa blokeng ito. Aayusin ko ang lahat para sa iyo ngayon. Hello, ito ba ang kawanihan ng proteksyon sa consumer? Gusto kong magsampa ng reklamo. Ethan's Auto Repair sa East City Industrial Zone ay gumagamit ng peking langis ng makina na naging dahilan upang maging sirang-sira ang makina ng isang customer. Oo, ito ang Vance Auto Repair, yung dati, yung nasa kabilang kalye. Pakipadala na lang ng investigador sa lalong madaling panahon. Sa lahat, nagsampa na ako ng report para sa customer na ito sa kawanihan ng proteksyon sa consumer. Alam na ng mga tao ang katotohanan. Tama man o mali, kapag dumating ang kawanihan dito, magiging malinaw na ang lahat. Victor, nang tumawag ka, naisip mo ba na ang kotseng ito? Baka hindi naman dito pinalitan ang langis nito? Director Lewis, nandito po kayo. Ito ang talyer na inireport ko. May natanggap kaming reklamo. Ethan's Auto Repair ay pinaghihinalaang gumagamit ng peking langis ng makina. Sino ang manager ng tindahan? Ako po iyon, Ethan. Muli tayong nagkita, Ginoong Hayes. Sa pagkakataong ito, may nag-report sa inyo. May problema sa langis ng makina sa inyong talyer. Kailangan naming magsagawa ng on-site inspection. Mangyaring makipagtulungan po. Handa akong makipagtulungan po. Nasa direksyong ito ang bodega. Sundan ninyo ako. Maayos ang pagkakaayos ng bodega. Ang bawat batch ay may tala. Leo, dalhin mo ang mga purchase order. Ito ang mga tala para sa nakaraang taon. Mayroon kaming 3 supplier ng langis. Ang bawat batch ay may purchase order at invoice. Credential ng supplier. Narito ang orihinal na mga ulat ng inspeksyon. Ang mga kopya ay nasa file. Director Lewis, mukhang maayos ang bariles na ito. Tugma ang anti-counterfeit code. Kailangan naming kumuha ng mga sample para sa pagsusuri. Kailangan namin ang inyong pakikipagtulungan. Walang problema. Pumili kayo. Anong meron sa mga walang laman na bariles na ito? Ang mga ginamit na bariles ay iniimbak sa isang sentral na lugar. Isang sertipikadong kumpanya ng recycling ang nagtatapon ng mga ito ng regular. Hindi kami nagre-refill at hindi kami gumagamit ng bulk oil. Ang bawat bariles ng langis, mula sa tagagawa hanggang sa sasakyan ng customer, ay ganap na masusubaybayan. Ang paunang inspeksyon sa lugar ay nagpapakita na ang pinagkukunan ng langis ng Ethan's Auto Repair ay lehitimo. Kumpleto ang mga libro ng kwenta. Ang pamamahala ng bodega ay nasa pamantayan, 3 sample na bariles ng langis ang naselyohan at ipinadala para sa pagsusuri, at ang mga huling resulta ay ibabatay sa ulat ng pagsusuri. Ngunit batay sa alam natin sa ngayon, wala kaming nakitang ebidensya ng paggamit ng peke o substandard na produkto. Ginoong Vance, bilang nagrereklamo, kung ang mga susunod na resulta ng pagsusuri ay magpapakita na maayos ang langis, sasagutin mo ang kaukulang legal na pananagutan. Ngunit ang pag-abuso sa pag-uulat ay nakakagambala sa kaayusan ng pamilihan, at ito ay nasa saklaw din ng aming regulasyon. Director Lewis, sinusubukan ko lang tumulong. Dumating ang customer. Tapusin na. Kapag lumabas na ang ulat ng pagsusuri, abisuhan ang magkabilang panig. Narinig mo ang sinabi ng kawanihan ng proteksyon sa consumer. Walang mali sa langis ko. Kung paano nasira ang makina ng sasakyan mo, ikaw mismo ang nakakaalam. Victor, huwag kang umalis. Hindi ba dapat mong tiyakin na magkaroon ng hustisya? Lahat po, sandali lang, may sasabihin ako. Ang sinabi ni Director Lewis mula sa kawanihan ng proteksyon sa consumer, narinig ninyo lahat. Ang langis ng makina ko ay galing sa lehitimong channel. Nasa ayos ang lahat ng libro ng kwenta ko. Pumasa lahat ang mga sample sa inspeksyon, pero ang makina ng customer na ito ay talagang sirang-sira. Ang sinabi niya tungkol sa langis na pinakialaman ay totoo rin.
Talagang pinakialaman ang bariles ng langis. Facture, inaluan ito ng tubig. Ito, natuklasan ko agad. Noong isang gabi, bumalik ako sa talyer para mag-imbentaryo. Nakita ko ang isang bariles ng langis na nakabukas at mali ang timbang. Binuksan ko ito at iba ang kulay at lapot. Tinatakan ko ang bariles na iyon at agad itong inalis sa istante. Hindi ko ito ginamit sa kahit anong sasakyan. Ang bariles na iyon lang ang pinakialaman. Ang sasakyan mo, kailan mo ito pinaservice dito? 2 araw na ang nakalipas. Ang bariles na iyon ng masamang langis, natagpuan ko na ito at inalis noong 3 araw na ang nakalipas. Sabihin mo sa akin, anong langis ang ginamit mo? Tama, kung inalis na ang masamang langis sa istante, paano nakuha ng kanyang sasakyan ang langis na iyon? Hindi ba halata? Hindi siya nagpalit ng langis dito kailanman. Nagtatangka siyang manloko. Tungkol sa langis na pinakialaman, nai-report ko na ito sa lokal na istasyon ng pulisya. Kumukuha ang pulisya ng CCTV footage sa paligid. Sino ang pumasok sa aking bodega at kailan at pinakialaman ang aking mga bariles ng langis. Lalabas ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Kung sino man ang nag-iingay ngayon ay may masamang balak. Tara na, tara na. Hahaha. Ethan, alam kong mapagkakatiwalaan ka. Halatang hindi maganda ang mga iyon. Salamat po sa inyong lahat sa pagtitiwala sa akin. Sige, lahat, maghiwa-hiwalay na. Huwag itong pumigil sa inyong trabaho. Ngayon, install nyo na ang makina ni Ginoong Miller. Ilang araw na siyang naghihintay. Anong problema? Bakit ang putla mo? Wala, init lang. Ang ingay naman sa labas kanina. Tumawid ka ba sa kabilang kalsada? Narinig ko tinawagan mo na naman ang pulis kay Ethan. Dumadaan lang ako at may nakita akong nagkakagulo. Tinawagan ko lang. Victor, sa tingin mo bobo ako? Puno ang kalsada na yon. At nagkataon lang na dumaan ka? Ano ba talaga ang balak mo? Paano niya nalaman ng maaga? Paano niya posibleng nalaman? Mga kamera, tama, yung mga kamera. Bakit ka nagtatanong tungkol sa mga kamera? Victor, anong ginawa mo sa likod ko? Pinasok ko ang isang tao para pakialaman ang bodega niya. Anong sinabi mo? Pinasok ko ang isang tao sa kanyang talyer sa gabi at pinalitan ang isang bote ng langis ng makina ng isang pinakialaman na para masira ang mga sasakyan ng kanyang mga customer at masira ang kanyang reputasyon. Victor, sira ba ang ulo mo? Nakalimutan mo ba ang sinabi ng kawanihan ng proteksyon sa consumer noong nakaraan? Nakalimutan mo ba ang 50,000 piso na nawala sa iyo? At may lakas ka pa ng loob? Kung hindi ko gagawin yan, sisirain niya ako. Hindi mo ba nakikita? Umuunlad na siya ngayon. Araw-araw puno ang shop na iyon sa kabila. Wala akong kahit isang customer. Ninakaw niya ang mga customer ko. Pinutol niya ang pinagkukunan ko ng kita. Pinapahiya niya ako sa harap ng buong blog. Kung hindi ko siya ibabagsak, naghihintay na lang akong mamatay. Sinabi ko na sa'yo noon pa, magpatakbo ka ng matapat na negosyo. Tigilan mo na ang pakikipaglaban sa kanya. Ayaw mo talagang makinig. Fiona, alam kong nagkamali ako, pero huli na ang lahat ngayon. Sinusuri nila ang footage ng camera. Paano kung matuntun nila ako? Ano ang gagawin mo? Ano pa bang magagawa mo? May plano pa ako, kaya ko pa ring ibalik ang mga bagay. Basta gawin ko lang itong isang bagay. Hindi na makakabangon si Ethan. Anong plano? Hindi ka. Halimaw ka. Fiona, wala na talaga akong ibang pagpipilian. Kung hindi ko ito gagawin, mapupunta ako sa bilangguan. Kaya mo bang makita akong makulong? Ang ating talyer, masisira ang ating tahanan. Nasaan ka noong mga panahong iyon? Ilang beses ba kitang binalaan? Nakinig ka ba kahit isang beses? Huling beses. Ipinapangako ko, ito na ang huling beses. Kapag nalampasan ko ito, gagawin ko ang anumang sabihin mo. Hindi na ako makikipaglaban kay Ethan. Mabubuhay tayo ng magandang buhay na magkasama. Ngayon lang ito. Pangako mo sa akin. Huling beses na. Sumusumpa ako, ito na ang huling beses. Pumunta ka rito mamayang gabi. Alam ko ang tungkol sa langis ng makina. Huwag mong sabihin kahit kanino. Gusto mo akong makita, Fiona? Ethan, nandito ka. Pumasok ka. Umupo ka. Ethan, tinawag kita rito ngayong araw para humingi ng tawad sa iyo. Ang pagpapalit ng langis, ang mga taong pinapunta sa shop mo para manggulo, at ang ulat sa kawanihan ng proteksyon sa consumer, alam ko ang lahat ng yan. Sinubukan ko siyang kausapin para huwag ituloy, pero hindi niya ako pinakinggan. Ethan, dati kang nagtatrabaho sa shop namin. Alam mo kung gaano ako naging mabuti sa iyo. Hindi kita ginipit, di ba? Lagi kang naging mabuti sa akin. Victor, nababaliw na siya.
Natatakot siya na agawin mo ang negosyo niya. Natatakot na ikaw ang magpapabagsak sa kanya. Sobrang takot lang siya. Kaya niya ginawa ang mga maruruming gawain na yan. Ethan, nakikiusap ako. Tinawagan mo na ang pulis. Pwede ka bang magpakita ng awa at wag na ituloy? Fiona, hindi ito tungkol sa kung itutuloy ko. Nilabag na ang batas. Pero hindi siya nagtagumpay. Ayos naman ang shop mo, di ba? Nauna mong nalaman yung langis, di ba? Walang nawala ang mga customer. Ethan, isipin mo na lang ang mga pagkain na dati kong niluluto para sa iyo. At ang mga damit na nilabhan ko para sa iyo. Fiona, tumayo ka nga. May kumukuha ng promo photos para sa iyo. Victor, Pinahiya mo ako. Uy, wala akong choice. Hindi mo naman talaga hinayaang samantalahin ka niya. Hindi ka naman mamamatay sa pagpapakuha ng litrato. Pinagbihis mo ako ng ganyan para landiin siya. Alam mo ba ang naramdaman ko? Sa edad ko, hindi pa ako nakagawa ng ganito. Victor, lalaki ka ba talaga? Sige, kasalanan ko na. Kapag lumipas na ito, bibilhan kita ng bag. Paano kung dalawa? Yung si Ethan na yon, mula nang magkarelasyon siya sa sugar mama na yon, ay naging maayos ang takbo ng buhay niya. Pumipirma siya ng kontrata, nagbubukas ng sangay, at bigla na lang inaapakan na niya ako. Yung sugar mama na yon ay malamang may gusto sa kanya. Magpapakagulat ako sa kanya. Pagdating sa si Ethan na yon, may 10,000 akong paraan para durugin siya. Victor, makinig ka. Ginagawa ko ito para sa bata. At ito na ang huling beses na tutulungan kita. Kailangan ng bata ang kanyang tatay. Ayaw kong mapunta siya sa juvie, kaya pumayag akong gawin itong maruming trabaho. Kung may magkamali sa pagkakataong ito, huwag mo akong sisihin kung tatalikuran kita. Mabubulok ka sa kulungan. Isasama ko ang bata at aalis na ako. Hindi kita iiwanan kahit isang piso. Nakuha ko. Ito na ang huling beses. Lumabas na ang mga litrato. Nagawa ko na ang bahagi ko. Bahala na ang tadhana sa natitira. Ethan, tingnan mo to. Ethan, anong gagawin natin? Ito talaga gawa ng hayop na si Victor. Noong gabing iyon, tumawid ka sa kabilang kalsada. Si Fiona ba ang nagsabi sa'yo na pumunta? Kailan na post iyon? Mahigit kalahating oras na. Na-share na ito ng kung ilang beses. Sinubukan kong sumagot at magpaliwanag. Na-delete agad ito pagkatapos kong i-post. At saka, tinanggal ako ng admin. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. At hindi man lang niya ako binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Sino? Ging, Sterling. Leo, kunin ang lahat ng contact info ng customer ng shop at iayos. Simula bukas, tawagan mo sila isa-isa. Anong sasabihin ko sa kanila? Sabihin mo sa kanila ang Ethan's Auto Repair ay bukas para sa negosyo gaya ng dati. Hindi hihina ang galing natin dahil lang sa ilang litrato. Ethan, may problema. Sa labas! Sasabog na! Ethan, lumabas ka dito. Tao ka ba talaga? Itinuring kitang tunay na kapatid. Nung araw, wala kang pera. Isinama kita bilang kasosyo. Akala mo malaki ka na. Hindi kita pinigilan na mag-isa. Pero, kailangan mo pang akitin ang asawa ko. Tao ka ba? Tay, halata namang setup ninyo ito. Aminado na ang asawa ko. Sabi niya noong wala ako, pumunta ka sa talyer ko sa hating gabi at hinawakan-hawakan mo siya. May mga litrato ako. Kumalat na sa internet. May sasabihin ka pa ba? Victor, noong gabing iyon, ang asawa mo ang nag-text sa akin na pumunta. Sabi niya alam niya ang tungkol sa langis ng makina. Pinapunta niya ako para pag-usapan ito. Inaya ka ng asawa ko? Sa hating gabi? Ganyan ang suot mo? Ethan, wala ka bang mas magandang dahilan? Tandaan mo ito. May paliwanag ka sa akin. O hindi pa ito tapos. Anong paliwanag ang gusto mo? Iyan ang hinihintay ko, mga kaibigan, at sa inyong lahat. Lalaki akong may dangal. Nagawan ng mali ang asawa ko. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong alam. Pero hindi ako walang katwiran. Ethan, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, isasampa kita sa korte. Ibabagsak kita. Hindi ka na makakaraos sa negosyong ito. Pangalawa, ibigay mo sa akin ang talyer na ito. Mula ngayon, akin na ang Ethan's Auto Repair. Sobra na iyan. Buti nga sa kanya. Victor, hayop ka! Pangingikil ito. Pumili ka. Magbayad ka o makulong.
Victor, Hindi ko tatanggapin ang alinman sa iyong mga opsyon. Hahaha. Kung gayon, ginagawa mo ito sa mahirap na paraan. pero may isa akong opsyon. Para sa iyo ang pumili. Anong pagpipilian ang ibinibigay mo sa akin? Nakipagtalik ka sa asawa ko. Kaya akala mo pwede mong gawin iyon sa asawa ko ng libre. Victor, mahigit 20 taon kitang tinawag na kapatid. Pero ngayon nalaman ko kung gaano ka walang hiya. Ang maloko ng asawa ay dapat ipagmalaki. Narinig ba ninyo iyon? Anong narinig? Na niloko kita. Ethan, mabulaklak ka magsalita. Pero wala kang sasabihin na makakatulong sa iyo ngayon. Kailangan mo akong bayaran. At kung hindi, Ethan, huwag kang magpaka-smart sa akin. Tandaan mo ang sinabi ko. Kung hindi ka magbabayad, kalimutan mo na ang negosyo. Wasakin yan. Tingnan natin kung magbabayad siya. Victor, isipin mo mabuti. Napag-isipan ko na yan. Kung hindi ka magbabayad, ito ang mangyayari. Victor, ikaw ang pumili nito. Ha ha ha. Ano? Tatakas ka? Kung hindi mo isusuko ang talyer ngayon, pwede kang tumakbo, pero hindi ka makakapagtago. Nagduwag si Ethan. Sino bang hindi? Sino ang tinatakot mo sa pangit mong recorder na yan? Akala mo reporter ka? Pinagawa ni Victor ang isang tao na guluhin ang langis ng makina. Umupa siya ng isang lalaki na si Kyle. Pumasok siya sa bodega mo sa gabi at pinalitan ang langis. Ethan, pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Pumunta ka sa pulis at bawiin ang kaso. Kung papayag kang hayaan si Victor ngayong minsan, gagawin ko ang anumang hilingin mo. Aba, kaya pala, set up ng sarili niyang asawa. Hindi ba ito classic na honey trap? Una, sinispike nila ang langis ng makina. Tapos, pinakit siya ng asawa. Tapos, kukunan ng litrato at i-blackmail. Grabe naman. Nung sinabi kong tumawag ng pulis at i-check ang surveillance footage, nag-bluff lang ako. 3 buwan nang sira ang mga CCTV sa kalye. Wala akong ebidensya noon. Pero ngayon, may ebidensya na ako. May ebidensya na ako. Gusto mo ng hustisya, di ba? Ayan, ang hustisya mo. Ethan, alam ko nang hindi ka ganoon. Sinong mag-aakalang mayroon kang pangit na voice recorder? Dahil sobrang advanced ng AI ngayon, peke ang recording mo. So, peke ang recording ko? At totoo ang mga litrato mo? Siyempre naman. Victor, Hindi ko akalaing ganun kakasabik na makakold. Ethan, kawawang gigulo kang umaasa sa babae na ipadala ko na ang mga litrato sa mayaman mong girlfriend. Tapos ka na. lahat ng tao dito, kaya akong patunayan. Ako, si Ethan, namumuhay ng tapat. Tama, kaya ka naming lahat patunayan. Ha ha ha. Sa puntong ito, ano pa ang silbi ng mga sinasabi mo? Iniiwasan ka na niya. Ikaw, gigolo. Buti nga sa'yo. Sinong nagsasabing iniiwasan ko siya? Sino ang nagsabing ini-ignore ko siya? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka man lang sumagot ng tawag. Ang hindi pagsagot ay para lang malaman kung mag-aalala ka. Mukhang sobra kang nag-alala. Naglabas ka pa ng voice recorder. Oh, Miss Sterling, nandito ka pala. Nagkita na tayo dati. Sa coffee shop sa baba ng opisina nyo. Tandaan mo, di ba? Miss Sterling, huwag mong hayaang lokohin ka ng lalaking ito. Bilang pinsan niya, sa harap ng lahat ngayon, kailangan kong sabihin ang totoo. Ang lalaking ito ay walang pagkatao. Miss Sterling, wala kang ideya. Noong araw, wala siyang pera. Ako ang kumuha sa kanya para magbukas ng talyer. Itinuro ko sa kanya lahat ng pag-aayos ng sasakyan. Tapos akala niya malaki na siya. Nagtayo siya ng shop sa tapat ko at ninakaw ang mga customer ko. Hindi patas na kompetisyon iyon. At niligawan niya ang asawa ko. Nakuha mo rin ang mga litrato. Hindi ka dapat mag-aksaya ng oras sa kanya. Tapos ka na ba? Lakas ng loob mong saktan ako? Itong sampal ay para sa asawa mo. Itong sampal ay para sa lahat ng customer na niloko mo gamit ang peking pyesa. Galing. Buisit, sino ka ba? Paano mo nagawang saktan ako? Sige, kunin siya. Grabihin itong buisit. Pigilan siya. Nasa likod kita. Huwag kang mag-alala. Pwede mo akong yakapin ng kaunti pa. Pasensya na, binibining Sterling. Late na tayo. Ano ang gagawin natin ngayon? Bantayan mo ang mga ito. Huwag mong hayaang makatakas kahit isa. Ethan, hayop ka. Nagpadala ka ng mga tao para guluhin ako?
Kailan ako tumawag ng kahit sino? Bago mo inilabas ang recorder, pinaset up ko sa assistant ko iyon. Matagal ka nang nandito. Nanood ako mula sa kotse ko ng matagal. Pinapanood kitang mag-isa mong dala-dala lahat ito. Pinapanood silang sirain ang talyer mo. Pinapanood kitang ilabas ang recorder. Tiniis ko hanggang ngayon bago ako lumabas. Hindi ko balak lumabas. Pero maganda ang sinabi mo kanina. Lahat dito ay pwedeng magpatunay para sa akin. Pinag-isipan ko ito. Isa rin ako sa mga tao dito. Sino ang tumawag ng pulis? Ako. May mga taong nagdudulot ng gulo. Sinira nila ang aking talyer. Hihihi. Officer, Hindi pagkakaintindihan. Isang malaking hindi pagkakaintindihan. Kami lang dumating para humingi ng paliwanag. Hindi namin sinasadyang manira ng kahit ano. Hindi sinasadyang manira? Ang daming kalat sa sahig. Nahulog lang sila. Officer, may personal kaming usapin ng pinsan ko. Kami na ang mag-aayos nito. Pinsan mo yan? Sabi ng babaeng ito, sinira mo ang tindahan. Kriminal na kaso ito. Hindi personal na usapin. Ethan, sabihin mo sa officer, pamilya tayo. Napuno lang ako. susuriin ko ang mga pinsala mamaya. May mga kamera sa pasukan at sa loob din. Nakunan ng kamera ang lahat. Victor ka, hindi ba? Pinaghihinalaan kang nagdulot ng gulo. Sadyang pagsira ng ari-arian, sumama ka sa amin. Ethan, ikaw, wala kang awa. Bakit kayo nakatayo lang? Hindi ba ninyo nakikita ang dapat gawin? Bakit hindi kayo tumutulong kay Ginoong Hayes? Sina? Tara na! Ginoong Hayes, gutom na ako. Tara na. Subukan mo ito. Sabi mo masarap ito dati. Sarap pa rin. Mas masarap pa sa kahit anong Michelin star restaurant na nakainan ko. Siyempre, ang mga taga Michelin, hindi naman nagpatakbo ng kainan. Ang lakas ng mga sampal mo kanina. Wag! Masakit pa ang kamay ko. Ginoong Sterling, si Clara at ang mekanikong iyon ay sobrang lapit na. Eto, tingnan mo ang mga litratong ito. Si Clara, sobrang casual ang suot, kumakain kasama siya sa ganitong lugar. Ito'y malaking kahihiyan sa reputasyon ng pamilya Sterling. Si Ethan na ito, anong klaseng tao ba talaga siya? Mekaniko lang siya. Mula sa ordinaryong pamilya, maagang huminto sa pag-aaral at mas kaduda-duda pa ang kanyang pagkatao. Si Clara na ito ay nagiging katawa-tawa. Ginoong Sterling, tunay kong pinapahalagahan si Clara. Hindi ko kayang makita na siya'y paglaruan. Salamat sa pagsasabi sa akin ito. Ako na ang bahala. Huwag mong hayaang magkasakit ka dahil dito. Kung may mangyari, sabihin mo lang sa akin. Ginoong Miller, pauwiin si Clara ngayong gabi. May sasabihin ako sa kanya. Itong mga larawan. Paano mo ipapaliwanag ang mga ito? Tatay? Peke ang mga larawang ito. May nag-set up kay Ethan. May recording na nagpapatunay niyan. Paano ito? Nakipag-dinner ka sa mekanikong iyan sa ganitong lugar? Wala kang hiya. May reputasyon ang pamilyang Sterling na dapat panatilihin. Tatay, nakipag-dinner lang ako sa kaibigan. Si Ethan ay mabuting tao at magaling na mekaniko. Lehitimong negosyo ang pakikipagtrabaho sa kanya. Tama na. Totoo man o hindi, ano ang iisipin ng mga tao kapag lumabas ito? Ano ang iisipin nila sa pamilyang Sterling? Ginoong Sterling, huwag po kayong magalit. Clara, sandali lang ng kahinaan iyon. Ang pinagmulan ni Ethan ay ordinaryo. Kahina-hinala ang kanyang pagkatao. Julian, ikaw ang nagdala ng mga larawang ito. Sadyang pumunta ka sa tatay ko para magsumbong. Clara, nag-aalala lang ako sa'yo. Ginawa ko ito para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko? Sadyang naghahasik ka ng gulo. Gumagawa ka ng gulo. Tama na. Clara, umuwi ka na. Huwag kang makikipagkita kay Ethan sa ilang araw. Tatay! Kung susuriin mo siya, makikita mo. Mas mahusay si Ethan kaysa sa inaakala mo. Julian, salamat. Ako na ang bahala dito. Bumalik ka na. Sige po, Ginoong Sterling. Pwede po kayong humingi ng tulong sa akin kahit kailan.
Pupunta ako para makita ko mismo. Ginoong Miller, ako na mismo ang magdadrive nito sa susunod na linggo. Hindi mo na kailangang sumama. Boss, pagkukumpuni o maintenance? Medyo mahina ang takbo ng kotse lately. Tumaas din ang konsumo ng gasolina. Pumunta ako sa 2 talyer. Ang sabi ng isa, palitan ang mga spark plug. Ang sabi naman ng isa, linisin ang throttle body. Hindi ako masyadong maalam. Gusto kong makahanap ng mapagkakatiwalaan. Ethan, may customer tayo. Hello. Nasa harap ang kotse. Yan. Tungkol sa kotse mo, yung 2 talyer na iyon ay hindi naman ganap na mali. Pero hindi iyon ang ugat ng problema. Kaya, ano ba talaga ang problema? Ang intake manifold gasket ay sira na. Kapag malamig pa ang makina, may kaunting singaw ng hangin. Mahirap makita ang problemang ito. Hindi ito mabasa ng diagnostic computer. Kailangan mong damhin ito. Pakinggan mo, palitan na lang ang gasket. 200 piso. Hindi na kailangang hawakan ang spark plug at throttle body. Huwag mong sayangin ang pera mo. 200 piso lang. Wala nang ibang kailangang palitan. Wala na. Maayos ang pagkaka-maintain ng kotse mo. Gumamit ka ng mga dekalidad na pyesa at langis. Hindi na kailangan ng sobrang pagkumpuni. Kapag napalitan na ang gasket, Babalik sa normal ang lakas at konsumo ng gasolina. Kung pinalitan mo ang spark plug at nilinis ang throttle body, gumastos ka na ng pera, pero mananatili pa rin ang problema. kailangan mo pang bumalik. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi nag-overcharge si Ethan sa pagkukumpuni. Kung kaya pang ayusin, hindi niya to papalitan. Kung isang maliit na pyesa lang ang kailangan, hindi niya papalitan ang buong assembly. Gaano na kayo katagal sa negosyo? Halos 2 taon na. Si Ethan ay dating nagtatrabaho sa Vance Auto Repair sa kabila ng kalsada. Niloko siya ng pinsan niyang si Victor para umalis, kaya siya nagtayo ng sarili niyang talyer. Ngayon, lumalago ang negosyo. Nagsara ang talyer sa kabila. Tapos na, i-test drive mo. Mas mahalaga ang serbisyo mo. Nagkasundo tayo sa presyo, kaya hindi ako maniningil ng dagdag. Mr. Hayes, palagi mo ng ganito ginagawa ang pagkukumpuni. Sinisingil ko lang ang nararapat, at hindi ko sinisingil ang hindi dapat. Ang kotse ay kasangkapan lang para sa pagbiyahe. Hindi ito dahilan para manloko ng tao. Mr. Miller, tulungan mo akong maghanap ng tao. Ethan, ang may-ari ng Ethan's Auto Repair. Mas maraming detalye, mas maganda. Binata, mula nang palitan ng gasket noong nakaraan, mas gumanda ang hatak, pero hindi na naman malamig ang AC. Pwede po bang tingnan ulit? Ethan, bumalik yung customer natin noong nakaraan. Hindi lumalamig ang AC. Hello, tingnan ko po ang AC. Walang problema. Nasira na ang O-ring sa AC line. Tumagas na lahat ang refrigerant. Palitan lang ang O-ring at ikarga ulit ang AC. 300 piso. Siya, ikaw na bahala. Tapos na. Subukan po ninyo. Ginoong Hayes, napakahusay ng pagkakagawa. Salamat po. Balik lang po kayo kung may problema. Ginoong Hayes, magbibiyaheng malayo ako sa susunod na linggo. Pwede bang humingi ng pabor at gawin ang buong inspeksyon ng sasakyan? Palitan ang kailangang palitan. Higpitan ang kailangang higpitan. Makakapanatag na ako. Sipo, ang buong inspeksyon ng sasakyan ay 200 piso. Kung may mga piyesang kailangang palitan, dagdag bayad iyon. Siya? Tapos na ang buong inspeksyon ng sasakyan. Ang brake pads ay kaya pa ng mga 6,000 milya. Hindi na kailangang palitan sa ngayon. Medyo mababa ang antifreeze. Nagdagdag po ako ng konti para sa inyo. Walang bayad. Mababa ang presyon ng gulong sa kanang harapan. Tiningnan ko. Walang singaw ng hangin. Pinuno ko rin. Wala nang problema sa iba. Ligtas po kayo sa mahabang biyahe. Ginoong Hayes, Mabuti po kayong tao. Nambobola naman kayo. Ikasisiya ko po.
Kakaiba talaga yung matanda. Ginoong Hayes, tungkol sa paglalason sa langis ng makina na inireport ninyo at ang mga malalaswang larawang kumakalat online, narito na ang resulta ng investigasyon. Matapos ang investigasyon, ang paglalason sa langis ay inudyok ni Victor at isinagawa ng kanyang kasabwat na si Kyle. Inamin ni Victor ang lahat. Sa aming bahagi sa kawanihan ng proteksyon sa consumer, nakumpirma rin namin ang supply chain ng mga pekeng piyesa ni Victor. Inilipat na namin ito sa pulisya. Tungkol naman sa mga malalaswang larawang iyon, si Victor din ang nasa likod ng mga iyon, sa tulong ni Fiona. Sa panahon ng investigasyon, si Fiona ay kusang umamin sa lahat ng katotohanan at aktibong nakipagtulungan, kaya hindi siya haharap sa anumang kaso. Naiintindihan ko. Salamat sa inyong pagsisikap. Si Victor, na pinaghihinala ang nagdulot ng mga kaguluhan, sadyang pagsira ng ari-arian, paninira ng reputasyon ng negosyo, at paglalagay ng mga mapanganib na sangkap, kasama ng iba pang kaso, ay legal nang naaresto. Ang kaso ay inililipat na sa mga piskal. Ginoong Hayes, naging mahirap ang ilang taon para sa inyo. Magpatuloy kayo sa mabuting gawain mula ngayon. Salamat. Gagawin ko, sigurado. Ethan, yang hayop na si Victor, sa wakas. Sige, magtrabaho na tayo. May 3 pa tayong sasakyan na naghihintay. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Oo, tama iyan. Siyang ka pala. Libre ka ba bukas ng gabi? Ano, gusto mo na naman ng BBQ? Hindi. Isasama kita para makipagkita sa isang tao. Sino? Malalaman mo kapag nandoon na tayo. Mas mahal ang lugar na ito kaysa sa kainan noong nakaraan. Huwag kang mag-alala. Libre ko ngayon. Pagdating nila, magpaka-normal ka lang. Sino ba talaga ang makikita natin? Ang lihim mo naman. Makikita mo pagdating natin. Tatay, ito si Ethan, ang kasosyo na sinabi ko sa inyo. Ginoong Hayes, nagkita na tayo muli. Hello, Ginoong Sterling. Hindi ko alam na kayo pala iyon. Kung hindi ko kayo natrato ng tama, patawarin niyo po ako. Magkakilala kayo? Higit pa sa magkakilala, itong kasosyo mo ay 3 beses na nag-ayos ng sasakyan ko. Naglagay ako ng pera sa likod na upuan at trunk. Wala siyang kinuha kahit 1 piso. Mabait na bata. Tatay, lihim niyo po ba siyang sinubukan? Anak, syempre kailangan kong i-verify siya. Totoo ba o peke ang mga litratong iyon? Kailangan kong makita mismo. Sinabi sa akin ni Clara ang tungkol sa plano mo ng chain store. Hindi ako komportable nung una. 2 milyong piso ay hindi biro. Pagkatapos ng 3 pagkukumpuni, nakita ko ang kakayahan at ugali ni Ethan tungkol sa pamumuhunan. Pumapayag ako. Hindi lang ako pumapayag. Kapag nagbukas ang Apex Auto Repair ninyo, magdadala ako ng mga kaibigan sa negosyo. Mula sa isang logistics company, isang real estate company, at mga kaibigan na may fleet. Ang kanilang mga sasakyan ay nangangailangan ng maaasahang lugar para pagkumpunihin. Ginoong Sterling, ako. Ay hindi ko po alam kung paano kayo pasalamatan. Tatay, masyadong palihim ang pagsubok na iyon. Hindi niyo man lang sinabi sa akin. Kung sinabi ko sa iyo, hindi na iyon pagsubok. Bukod pa riyan, kung sakim siya, ako ang unang tatanggi. Buti na lang hindi siya sakim. Nakahinga ako ng maluwag. Tara, inom tayo. Para sa masayang grand opening ng Apex Auto Repair. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ginoong Vance, nandito ako para tulungan ka. Tulungan ako? Hindi ka kamag-anak ko. Bakit mo pa ako tutulungan? Ito ay isang power of attorney. Kinuha ko si Attorney Wright para kumatawan sa iyo. Eksperto si Attorney Wright sa depensa ng kriminal. Sa mga kasong hinahawakan niya, mahigit 80% ang nababawasan ng sentensya. Ano ang kapalit? Simple lang ang mga kondisyon. Baguhin mo ang iyong salaysay sa korte. Ano ang babaguhin? Sabihin mo lang na hindi mo nilason ang langis ng makina. Si Ethan ang nag-set up ng lahat. Ang layunin ay isakdal ka para magpanggap na biktima, para lokohin si Clara, para makuha ang puhunan niya. Nababaliw ka na. Pinirmahan ko na ang pag-amin. Pwedeng bawiin ang pag-amin. Sabihin mo lang na pinilit ka. Set up ito ni Ethan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa labas. Ang media, opinyon ng publiko, at ang mga saksi lahat ay kakampi mo. Isipin mo ang asawa at mga anak mo. Nakatira sila ngayon sa bahay ng mga biyenan mo. Nahihirapan sila. Gawin mo lang ang sabi ko. Pangako,
Ako na ang bahala sa gastos ng asawa at mga anak mo. Kapag nakalabas ka, tutulungan kitang muling buksan ang iyong talyer. Tapat ka ba sa iyong salita? Ako si Julian, hindi ako nangangako ng walang laman. Susunod, si Ati Wright ang magbibigay sa iyo ng detalye ng iyong pagbawi. Tandaan mo lang, si Ethan ang sumira sa iyo. Inosente ka. Ati Wright. Nakaayos na lahat sa panig ko. Kumusta ang paghahanda sa media? Huwag kang mag-alala, Ginoong Pierce. Naasikaso na lahat. Ethan, makikita ko kung paano ka babagsak ngayon. Ginoong Pierce, kukunin ko po ang trabahong ito. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako nabibigo. Narito ang deposito. Doble ang babayad ko kapag tapos na. Napaka-generoso po ninyo, Ginoong Pierce. Sabihin ninyo kung anong epekto ang gusto ninyo. Narito ang mga materyales. Impormasyon sa background ni Ethan. Ang away nila ng kanyang pinsan. Ilang intimate na larawan. At isang ulat ng inspeksyon. Itong ulat ng inspeksyon. Pero hindi mahalaga kung totoo ito. Sa araw ng pagbubukas ng Apex Auto Repair, dalhin mo ang iyong mga tauhan para mag-interview sa lugar. I-set up ang iyong mga kamera. Isaksak ang mikropono sa harap ng lahat ng mga bisita at ilantad ang mga isyong ito. Dadagsain ito ng media, sabay-sabay itong sasabog online. Ang mayamang babaeng si Clara, kahit na nagtitiwala siya sa kanya, hindi makayanan ang pressure mula sa board at sa kanyang pamilya. Naiintindihan. Sa araw ng pagbubukas, magkakaroon ako ng 3 camera na live streaming online. Nakuha ko na ang headline, Master Mechanic o Master Forger, Apex Auto Repair, na-expose sa araw ng pagbubukas. Ginoong Pierce, umupo po kayo at mag-enjoy sa palabas. Ethan, sa tingin mo sapat na ang manalo kay Clara? Sa tingin mo, magiging maayos ang lahat? Sa mundong ito, ang pera ang lahat. Buong buhay ko na akong nasa negosyo. Hindi pa ako nagkamali sa paghusga sa tao. Itong binatang si Ethan. 3 beses ko siyang sinuri. Ang kanyang pag-aayos ng sasakyan at pag-uugali, lubos akong kumbinsido. Ngayon gusto ko siyang ipakilala sa lahat. Mula ngayon, ang kanyang talyer ay talyer ko na. Mga kaibigan, sana ay suportahan ninyo kami. Ginoong Ethan Hayes, isa akong mamamahayag. Reporter ako mula sa Wayne's Expose. Nakatanggap kami ng mga ulat na sa iyong mga nakaraang pagkukumpuni, gumamit ka ng pekeng at mababang kalidad na piyesa. At na umano'y pinagplanuhan mo ang buong bagay, ang insidente ng paglalason sa langis ng makina, para idamay ang pinsan mong si Victor. Ano ang sagot mo? Ginoong Hayes, ang iyong pananahimik ba ay isang pag-amin? Ang bago mong talyer ay tinatawag na Apex Auto Repair. Sinasabi mo na magtatakda ito ng pamantayan sa industriya. Ngunit malinis ba talaga ang paraan ng pagyaman mo? Narito sa akin ang isang ulat ng inspeksyon. Sinasabi nito na sa iyong talyer may natagpuang mababang kalidad na piyesa noon. Ang ulat ng inspeksyon na hawak mo, anong ahensya ang naglabas niyan? Ano ang serial number? Mayroon ba itong opisyal na selyo? Siyempre galing ito sa tamang ahensya. Tigilan mo na ang pag-iiba ng usapan. Hello, Director Lewis. Si Ethan ito. May tao sa grand opening ng Apex Auto Repair na gumagawa ng gulo gamit ang peking ulat ng inspeksyon. Oo, dito mismo. Pwede ka bang pumunta rito? Sige. Salamat. Ang kawanihan ng proteksyon sa consumer. Director Lewis, noong huli mong i-report ang talyer ko, malamang nakita mo siya. Darating siya rito sa loob ng 20 minuto. Kung tunay kang reporter, maghintay ka. Kung peke ka, umalis ka na ngayon. May oras ka pa. Huwag kang umalis. Wala ka bang ilalantad? Hintayin mo hanggang dumating si Director Lewis at saka mo ilantad lahat. Ano to? Director Lewis. Ako ang nakatanggap ng tip. Peke ang report na ito. Mali ang format. Wala ang serial number. Peke rin ang selyo. Pinaghihinalaan kang nagpeke ng mga opisyal na dokumento at nagdulot ng kaguluhan. Sumama ka sa akin. Ginoong Hayes, binabati kita sa pagbubukas. Kung may problema kayo sa hinaharap, tumawag lang kayo sa akin ng direkta. Salamat, Director Lewis. Salamat sa pagpunta ninyo rito. Ginoong Hayes, alam kong maaasahan kayo. Ginoong Hayes, galing. Pero sa tingin mo, ang pagsuhol sa reporter ay makakapagtago ng katotohanan? Julian, anong ginagawa mo rito ulit? Nandito ako para balaan si Ginoong Sterling. Ang Ginoong Hayes na ito ay hindi kung ano ang tila siya. Dito. Ang pag-amin ni Victor mula sa detention center. Si Ethan mismo ang nagplano ng paglalason sa langis ng makina. Ang layunin ay isangkot si Victor para magpanggap na biktima at para dayain si Ms. Sterling upang mamuhunan. Bakit hindi ka nagsasalita ngayon?
Akala ko mahusay ka sa pagsasalita. Ethan, mekaniko ka lang. Isang bagay ang lokohin ng ordinaryong tao. Pero naglakas loob ka ring dayain si Ginoong Sterling? Alam mo ba gaano karaming taon na si Ginoong Sterling sa negosyo? Ginoong Sterling, nakikipagsapalaran akong magalit ang mga tao ngayon para sabihin sa inyo ang katotohanan. Si Ethan na ito ay isang manloloko. Ginoong Julian Pierce. May nag-report sa iyo dahil sa pakikipagsabuatan sa isang bilanggo para baguhin ang testimonya, pagpepeke ng ebidensya, at paghadlang sa hustisya. Mangyaring sumama kayo sa amin para tumulong sa investigasyon. Mali kayo, hindi ko talaga kilala si Victor. Umamin na si Victor sa lahat. Ang abogado mo, si Attorney Wright, ay umamin din. Tara na. Hindi ninyo ako maaaring arestuhin. Ang tatay ko ay si Ginoong Pierce. Kilala ko ang commissioner. Ginoong Pierce, tingnan ninyo ang ginawa ng inyong anak. Kayo na ang bahala. Alam mo nang mula pa na darating si Julian. Sabi mo nga, noong pumunta si Julian upang makipagkita kay Ginoong Sterling, alam kong may binabalak siya. Pero alam kong hindi magbabago ang kwento ni Victor. Bakit? Dahil si Victor ang tanging paraan ni Julian para maabot ako, kaya nauna akong pumunta sa detention center at may sinabi ako kay Victor. Sinabi ko, ang asawa mo at mga anak ay naghihintay pa rin sa iyo sa labas. Kung babaguhin mo ang iyong salaysay, mas mahahaba ang iyong hatol na pagkabilanggo. Kung aamin ka at magbagong buhay ng maayos, maaari ka pa rin maging mabuting ama paglabas mo. Pwede kang maging talagang nakakainis minsan. Nakakainis na nakakapanatag. Sa lahat, pasensya na at nasaksihan ninyo ang gulo na iyon. Ngayon ang grand opening ng Apex Auto Repair. Ako ang namamahala sa teknikal na bahagi. Ang oras ang magpapatunay ng ating pagkatao. Salamat sa inyong lahat. May tanong ako sa'yo. Si, Noong araw na iyon, noong nakuha mo ang mga litratong iyon, bakit mo ako pinaniwalaan? Yung isa, kung saan si Fiona ay nakayuko sa harap ko at nakadikit ang kamay niya sa binti ko. Sobrang intimate ng anggulo at nagkataon lang na gabi iyon. At hindi ka man lang naghinala. simple lang ang dahilan. Una, si Fiona ay hindi kasing sexy ko. Pangalawa, noong araw na iyon sa kainan, sobrang lasing ako, dinala mo ako sa bahay, at wala kang ginawang masama. At talagang magkakagusto ka sa tulad ni Fiona? Pwede bang magsalita ka ng maayos? Si, sasabihin ko ng maayos. Magbubukas ang bagong tindahan ngayong gabi. Kailangan nating magdiwang. Pumunta ka sa bahay ko ngayong gabi. May mga inumin ako.